Excited na ba kayong marinig ang ating speaker? Ito na po, ipapakilala ko na po ang ating speaker for today. Let's all welcome Mentor Joe Estrada. Hello po, amazing morning po, Mentor Joe. Welcome po. Amazing morning. Kamusta po kayo? Thank you very much, Mentor, sa pag-introduce po sa akin. Kamusta po kayo na? Ayan, na-starstruck po ba kayo at nakakita kayo ng totoong Koreano? Hindi, joke lang po. Oo, ako po ang Koreanong Hilaw ng I Am Worldwide. By the way, kamusta po kayong lahat? Halos ba lahat nandito po ay nasa ibang bansa? Ayan, nasa ibang bansa po ba halos na nandito? Nung aga-aga po natin, no, training. Pero dapat excited po tayo dapat everyday. Kasi ganun talaga eh. We need to be excited sa mga mangyayari po today and at the same time sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na panahon. Ayan, meron tayo sa Caloocan, meron po sa Chicago, sa Virginia, puro US pala ito. So anong oras na po sa inyo dyan sa gabi? Ngayong gabi, no, Hawaii. Ayan, so amazing morning po sa inyo pong lahat. Ayan, kung ano po, kung pwede po kayo mag-open cam at mamaya po magkaroon tayo ng participation. Meron tayong Riyadh, may Virginia, San Diego, California. Puro US pala ito ang team ni Mentor Naomi. Thank you very much, Mentor Naomi, for inviting me in your team day. And may San Jose, California, Chicago, yan puro US pala. Ayan, salamat po sa inyo. And syempre, thank you very much ulit po kay Mentor Naomi sa pag-invite po sa akin sa team ninyo. At sana po na makapulot po kayo ng konting inspiration. Makapulot po kayo sa akin ng strategy kung paano ko po siya ginawa. Yung business po natin dito sa IM Worldwide. So, ayan, di ko na po patatagalin. Mag-share na po ako ng screen para makapagsimula na po tayo. Ayan. So, excited na po ba ang lahat? Excited na? Kung excited naman po kayo, pa-type naman I am excited. Sino po yung gustong ma-inspire? Meron po ba dito yung gustong ma-inspire na gusto po talagang gawin talaga yung business? Ito-todo ko na to ganon. Di ba mga ganon mga eksena? Ayan, I am excited, I am excited. Ayan. Yan. Ito po, no? By the way, ito po yung journey ko po sa I Am Worldwide Business and somehow po makarelate po kayo, lalong-lalo na yung mga business partner po natin sa ibang bansa. Kasi po ako din po ay isang OFW. Ayan, pare-parehas tayong OFW. Pero alam niyo po, ang mindset talaga namin, makapagpauwi po tayo ng isang Pilipinong OFW dito sa Pilipinas at makapag-for good. Kumbaga parang hindi naman dadating din kasi yung time talaga na uuwi ka rin ng Pilipinas, di ba? Kasi ayaw naman natin na tatanda ka na lang pero nasa ibang bansa ka pa rin. Sino po yung gusto ng ganon? Yung parang sa dadating yung time, nasa Pilipinas ka, tapos kahit wala ka nang ginagawa, nagpa-passive income ka sa IM Worldwide. That's our goal. Kasi syempre po, no, ang maganda kasi dito sa IM Worldwide, tulungan system, hindi mo naman siya gagawin mag-iisa. Okay? Sige po. So, ano lang po, no? Ito po ako si Mentor Joe Estrada po. Ako po ay tiga-Limay, Bataan. Sino po dito yung mga, may mga kakilala po dito sa Bataan? Baka may mga kakilala po kayo. I'm a former OFW po sa Saudi for 7 years as engineer by profession. Ayan po yung aking ginagawa doon sa site. Nag-o-office din po ako. So, syempre po, before po ako pumunta ng ibang bansa, ang mindset ko po talaga is lumaki yung sahod. Yun naman po yung usually na iniisip natin mga Pilipino. Kasi dito sa Pilipinas, bago po ako napunta sa ibang bansa, ang sahod ko po as project engineer po sa BJC is 14,500 per month. Nakakaiyak, no? Na sahod. Kasi 14,500. Pero alam niyo po dati yung 14,500, laking-laki na po ako doon. Tuwang-tuwa na ako pag kumikita na po ako ng pinsenas katapusan ng 7,000. Diba? 7,000. Pero sa IM Worldwide pala, 1 week ko lang yun. Mas malaki pa yung 1 week ko. Diba? Masarap yung ganun, ano? 1 week ko. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano po binago ni IM Worldwide yung buhay natin. So, ito siya. So, ito po ako, ganito po ako dati bago ko nakilala si IM Worldwide. Yung nagtatanong pero hindi naman naniniwala. Sino po yung ganun? Yung parang
Kasi po ako negative po talaga ako sa ganitong klaseng negosyo eh. 2017 po ako in-invite pero 2018 pa ako nagpa-member. So hindi po talaga ako naniniwala kasi baka scam yan. Di ba? May mga ganong ano eh, may mga ganong mindset eh. Di ba? Gustong kumita pero ayaw naman mamuhunan. Di ba? Sino po dito yung nakaka-experience nung kapag may tinatanong ka ng mga client, gusto ko niyan, pero walang pampuhunan. Hindi naman pwede tayo magsaing na walang bigas. Tama ba? Hindi naman pwedeng ganon. Di ba? Bigyan mo ng proof pero duda pa rin. Alam mo po, kahit ngayon, kahit na may resulta na ako, duda pa rin sila. Ayaw pa rin nilang magnegosyo o ganun lang din po ako dati. Yung kahit na may resulta ka man o wala, hindi natin lahat mapi-please lahat ng tao, 'di ba? And wala na ngang pera pero ma-pride pa, o 'di ba? Ganyan ang mga Pilipino, hindi ko naman nila lahat. Pero ako po ganyan ako, no? Yung parang akala nila pag nasa ibang bansa ka, ang dami mong pera. Tama, yung akala nila pag nasa ibang bansa ka, ang dami mong ipon. 'Di ba sino po nakaka-relate dito? Yung parang pag nagpadala ka ng pera sa Pilipinas, kulang pa daw 'yun, 'di ba? Hindi nila alam wala ka ng pera dito sa ibang bansa. Pero binago po 'yan ni IM Worldwide. Sabi ko nga diyan, no, change the way you think and you will see the result. Kasi nung nakita ko po na sige nga, i-try natin. Try ko lang kasi baka mamaya may mabago sa buhay ko, no? So ito ang nangyari. So before po tayo mag-proceed dun sa aking sa journey natin, ako po ay pangalawa sa magkakapatid po. Ako po ay pangalawa sa bunso, 5 kami magkakapatid. Yan po ang aking mga magulang, matatanda na sila. They are senior citizen na. Yan po yung mga times na uuwi lang ako ng Pilipinas. Yan po ay December 26 para lang po sa birthday ng nanay ko. Kahit na umuwi ako ng December 25, walang Pasko-Pasko. Lalo-lalo daw sa Saudi, wala pong Pasko-Pasko doon sa amin. Siguro half day lang, pero kinabukasan, bago na naman. So ayan po. And aside from that po, ako na rin po ay married. Ayan po, nung 2019. Kasi po I started working abroad 2014 po. And doon ko po nakita na, sige, pagpatuloy ko lang to nung hindi ko pa nakikilala si IM Worldwide. Ayan. And before po dyan, dito ko po kasi nakilala sa call center. Kasi after po na makagraduate ng college, hindi kasi ako agad na nakapunta sa construction industry. So ang nangyari po niyan, pinasok ko po muna yung pagiging call center. So dito ko po nakilala yung aking upline. So diyan ko po si Mentor Jason, ito po yung naka-brown, ang papayat pa namin para kaming mga walang kinain, di ba? So ayan siya. So nung nakapunta po ako, nung after ng call center na nakapunta na ako sa aking industry, sa construction, and that's the time na pumunta na po ako ng ibang bansa. And si Jason po, siya po ay naka-member na sa IM Worldwide noong 2017. Kaso nung ini-invite niya po ako, hindi talaga, ayoko talagang magnegosyo dito. Kasi naisip ko po kasi na baka mamaya hindi yan maging kasi na-scam na din po kasi ako na nasa Saudi ako. So ayoko na pong mag-invest. So ayoko na magpuhunan. Di ba? Pero syempre, sa ano niya po saan, kaka-follow up niya, ayan, nakapag-join po ako August, pero nagsimula po ako mag-IM August 30 yun eh. So nagsimula po ako September 2018 up to present. So kung magkano lang po yung laman ng aking ATM, yun po yung withdraw ko. Parang I started with gold package. Ayan. So pina-part-time ko po yung IM Worldwide from September to April 2021. Kaya po sa mga OFW po na nandito ngayon, hindi naman ang mahalaga kasi na kahit OFW tayo, you can do the business consistently. Hindi kasi pwede na nako-comfort ka lang na okay lang kahit hindi ko i-workout si IM Worldwide, meron naman akong sahod at the end of the month, o kaya naman may trabaho ako dito sa ibang bansa, no? So hindi kasi pwedeng ganoon. Ako po pina-part-time ko talaga siya. So ito po I started na mangarap na sana dadating yung time, magkaroon tayo ng time and financial freedom. Sino po yung gusto ng ganito? Yung ano mo yun, yung masarap sa pakiramdam na nandito ka lang sa Pilipinas pero kumikita ka. 'Di ba? Ang dami pong nagsasabi, no? So ibig sabihin, lahat po na nandito sa Team Conquerors, ibig sabihin gusto pong magkaroon ng time and financial freedom. So ito po, nagsimula po ako dahil naman yung ating products ay halal approved, so pinadadala po yan sa Saudi. So ang ginagamit pa namin dati ay PhilPost, wala pa pong DHL kasi hindi pa naman pandemic era, no? So yun po,
ang nangyari sa akin diyan, ang mindset ko lang po dati ay mag-retail lang o kaya naman mag-dispose ng product. Wala pa po sa mindset ko yung magpalaki ng grupo, mag-share ng opportunity. Basta ang mindset ko po bumalik agad yung puhunan. So, in 3 weeks time, bumalik agad yung puhunan. Sabi ko, aba, kung kikita ako dito. Kasi even po yung ibang lahi, binebentahan ko yung mga Nepal, Pakistani, yung mga Saudi national, binebentahan ko sila ng product, wala na pong hiya-hiya, di ba? Hanggang sa dumating yung time na umuwi po ako ng Pilipinas. Eto na po, dito na po ako mindset na dapat na pag-uwi ka ng Pilipinas, pupunta ka ng office. Pero sa totoo lang po, hiyang-hiya po ako mag-post. Kasi syempre, di ba, baka naman isipin ng mga klase mo, ano ba yan? Professional pero nagbebenta ng barley. Sino po yung gano'n? Yung parang mindset na gano'n. Ako po gano'n ako. Hindi ako nagpo-post kasi nahihiya po ako. Pero dumating sa time na sabi ko, okay lang naman siguro. Kinain ko na yung pride ko. Wala naman sigurong masama, di ba? Kung itatry natin. And at the same time, ako naman na magbe-benefit niyan. So, ito na po yung starting point ko na sabi ko, sige, i-workout natin tong business. Ayan po, nung dumating na sa time, nung umuwi po ako ng Pilipinas January 2019, dito na po nagsimula na nagpapa-LBC ako, nagdi-deliver ako ng product kasi nakabakasyon po ako niyan, no? And even dito sa opisina, kahit wala po akong sasakyan, grabe, tignan niyo po gaano kadami po. Ito yung sports car na yun, nagpa-picture lang din ako diyan. Pero ngayon may sports car na tayo, no? So ito yung ano natin, ito yung ginagawa ko po dati. Imaginein po ninyo gaano kadami po yung kinukuha ko pong product sa office. But at the same time po, ang importante kasi ine-enjoy mo yung ginagawa mo. Kahit nakakapagod, imagine niyo po wala akong sasakyan yan. So, ang ginagawa ko po talagang sa taxi lamang po o kaya naman po nag-grab kami para po makuha lang namin lahat ng products. Yan po yung ginagawa namin dati. And even iyan, nasisend na po ako local and international. Ito pong pangalawang picture, ito po yung nasa Saudi ako after my work, nagdi-deliver. Kahit nasa trabaho, nagdi-deliver. Kinukuntsaba ko po yung yung driver namin na na ibang lahi. Tapos pinapakain ko lang para at least may pakonsuelo. Yung mga ganun mga Pilipino, di ba? May mga pag ganun eh. Para at least pag halimbawa kukuha ko ng product sa Saudi Post, sasamahan niya ako. Kasi po nasa office ako, pag nasa office ako, siyempre at least may may advantage pag meron kang may position ka eh. So ginagamit natin yung position na ganun. So ayun po. And ito, nung dumating yung time na nasa Pilipinas po ako, nakikita niyo po ba kung sino yung nagpipicture sa harapan? Yan yung old office ni IM Worldwide. So ako po, ito nasa likod po ako, ayan ako, naka-blue. So nakikita niyo po yung ibang mga mentors natin dyan ngayon, na ngayon ay sobrang yaman na. Tama ba? 2019 yan, walang grupo, walang income, walang resulta. Sino po dito yung may alam na kasama ko po dyan sa picture na ngayon sobrang yaman na, sobrang resultado na, meron ba? Sige nga, kung kilala niyo yung mga top mentors. Siyempre, aside from Mentor May, no? Si Mentor May, ang income niya dati noong 2019 nasa around 15 to 20 million. O si may NJ Riego daw, Mentor Ryan, RJ Goli Cruz. Tama, no? Wala kaming grupo niyan. Oo. Nangangarap lang talaga ako. Tignan niyo po, galing pa ako ng Bataan niya, no? Nagtitraining ako, luluwas ako ng Manila para mag-training kasi dati ganyan po talaga. Parang siya, walang Zoom, kailangan namin talaga magpunta. O di ba, ang dami ninyong alam kung sino yung mga pangalan dyan, no, ng mga business partner natin na ngayon sobrang resultado na. Imagine niyo, andyan din si Mentor JC. Ito si Mentor May, ngayon tingnan niyo ang kanya pong income na ngayon, 100 million plus na. Dati, noong 2019, ang income niya pa lang nasa 15 million to 20 million. Grabe, no? Ang bilis ng panahon. Ibig sabihin, kung ikaw, nagsisimula ka pa lang ngayon, makikita mo talaga yung sarili mo na nagkaroon ka ng growth. Tama? So, ayan. And ito po, nakilala ko dyan, nung pumunta po ako ng office, sila Mentor Arian, siguro kilala nyo na yan. Tapos, si Mentor Jean, kaya mga barkada ko na yun noong 2018 na hanggang ngayon. Kumbaga parang kilala ko na sila, nakakasama ko na sila, pati si Tita Beatrice, di ba? Alam mo, ang maganda po kasi dito sa business natin is
parang ano ka lalong-lalo na pag OFW, para kang artista. Ano, pag uwi ka ng Pilipinas, pa-picture dito, pa-picture doon, kahit wala ka namang resulta. Yun ang maganda Kahit wala ka bang resulta, di ba? So ayan, ito po kami ng upline ko. Kami po yung kumukuha po ng mga products sa office. Alam niyo po ba, nung nagsisimula yan, ang kanya pong sasakyan ay motor. Kukuha kami ng products po sa IM Worldwide, tapos sasakay po ko sa motor niya. Di ba, no? Sasakay po ako sa motor niya, tapos di ko na nga napicturean yun, hindi rin ako nakapag-video. Pero alam niyo po yun, ngayon naka-sports car na. Ngayon, 5 million income circle na. Alam niyo po kung ano yung nakuha ng upline ko, nakuha ko na ngayon. Di ba? Ang sarap nun, no? Yung parang nagsimula ka from the scratch, pero ngayon, na-enjoy mo na yung mga dati mo lang din naman pinapangarap. Yeah, kasi po lahat naman siguro paghihirapan mo yung trabaho natin dito sa IM Worldwide. Ito po, yung growing family po namin sa Team Titans, napakakaunti. Ito po, no, ISO po ito noong 2019. Ilan, tignan nyo po kung gaano kakunti lang po yung team namin. Pero ngayon, sobrang dami na po ng Team Titans. Ayan, ang ano, no, kahit ito po, alam niyo sino po dito, yan po ang harapan ng bago nating ano office sa IM Worldwide. So dati lang din po lagi kami nandiyan sa harap ng Mang Tonyos. Pero ngayon, yan na rin po yung harapan ng bago nating IM Worldwide. Grabe, no? Nakakatuwa kasi yung dating nandyan lang kami, pero ngayon, dyan na rin po sa harapan na yan, yung mismong office ni IM Worldwide sa third floor. Di ba? Nakaka-amaze talaga si IM Worldwide. And darating yung time, makakapag-build na rin ng sarili pong building ang IM Worldwide para at least kasi ngayon, ang nagiging problema, good problem daw yung parang lahat na nagkakaroon ng sasakyan, ang hirap na mag-parking. Hirap na mag-parking. So pag nagkaroon na ng sariling building ang IM Worldwide, madami na tayong mapaparkingan. Diba? So ito po. So ito po yung journey natin when I started the business. Ang unang income ko po na pumasok sa account ko, 3,917. Sino po dito yung masasabing malaki na yan? Nakakayaman? Nakakayaman po. Ito yung dati naming account sa IM Worldwide, no? Tapos, nung umuwi po ako, ayan, nakapag-check-in na ako. 12,240. Sabi ko, ba, nadagdagan yung 3,900 ko. Di ba? Lumalaki na. Tapos, eto nangyari po, sa 4 na linggo, tuloy-tuloy, kumita po ko 38,700 pesos. Alam nyo po dati ang pahirapan po mag-invite. Kasi syempre wala naman po kaming Facebook ads, tapos hindi pa kami marunong mag-strategize sa Facebook. Talagang pupuntahan namin yung mga tao. Ganun yung aming ginagawa dati. Ayan, kumita tayo 38,700. Kung ikaw nagtatrabaho, pwede mo ba kitain yan? Kung ikaw ay simple empleyado lang, syempre hindi. Tama? Tapos dumating sa time, ito na. Yung 4 na linggo ko, naging 1 linggo na lang. Sabi ko, maganda na yung natin yung business natin Tapos hanggang sa dumating yung time. Ayan. So nag 262,000 na tayo, di ba? Tapos ayan po, 112,440. Ito po yung income ko nung nasa Saudi po ako from June 1 to July 20 na pandemic. Ito na po yung nagsimula na po kong mag-isip. Kung kaya ko naman pala itong kitain dito sa IM Worldwide, bakit hindi na lang ako umuwi ng Pilipinas? Di ba? Yun yung mga mindset, no? Sabi ko, sige nga, uuwi na lang ako ng Pilipinas. Alam niyo po, gusto ko na pong umuwi niyan, pero dahil po pandemic, hindi po ako pinapayagan. Ang daming restriction, di ba? Ang dami pong restriction. Kaya po ilang file po ako ng exit po dito sa sa company namin. Sabi nila, uuwi ka pa nakukuha mo naman or napagsasabay mo naman yung negosyo mo at yung pagtatrabaho. Pero sa isip ko kasi gusto ko na po mag full time. Kaya po sa mga nandito, sino pong gusto mag full time? Meron ba? Sa Team Conquerors? Meron. Kapag sinabi mong magpo-full time, mag-full time na. Masarap din kasi yung nagpo-full time ka sa IM Worldwide, di ba? So ito po, no? Ayan. So nag-full time na po ko sa IM Worldwide as of May 2021. So nakauwi po ako ng Pilipinas ng April. Ano pong sabi ko sa sarili ko nang papunta po ako ng Damam Airport? Sabi ko sa sarili ko, Lord, ikaw na po bahala sa financial ko. Hindi na po ako maghahanap ng ibang trabaho. Hindi na po ako mag-a-apply sa ibang bansa.
i-workout ko na po yung business natin. Ito na po yung bread and butter ko. Ganon. Ganon talaga kalakas yung loob ko. Kasi di ba wala na akong backbone eh. Parang kapag naubos yung naubos yung alam niyo ba kung magkano lamang po yung dala kong pera nung pauwi? 200 plus lang ang dala kong pera. Grabe no. 7 years ako nagtrabaho sa Saudi pero 7 lang 200,000 plus lang eh ang bilis lang po maubos noon. Tama? So dito na po pumasok yung struggles. Yung parang ang hirap pala. Yung akala mo lang ang lakas ng loob mo, pero ang dami palang pagdadaanan na struggles, tapos ang daming problema. Sino po dito yung hanggang ngayon nakakaramdam pa rin po ng problema? Siyempre lahat naman tayo. Even nga po yung sobrang mayayaman na may problema pa rin, may struggles pa din. Tama ba? Pero ako po, no, simpleng tao, pero kahit na simpleng tao, dumaan po ako sa sobrang hirap ng buhay. Kasi po, wala talaga akong wala na po akong other source of income, si IM Worldwide lang. So ito po, no, nung nakapunta po ako ng ibang bansa, nang-start na po ako talaga akong mangarap. So ito po siya, nakapagpatayo po ako ng sarili ko pong bahay at lupa. Na hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin sa pag-ibig, katas ni IM Worldwide. O, di ba? Yung masarap, di ba? So yung time po na yan, yung asawa ko po yung nagtitingin, siya po ang talaga doon sa construction na pinapagawa namin hanggang sa dumating yung time na naisip ko no na yan po bago kasi ako umuwi sinisend niya po kasi yan sa akin. Ayun, hanggang sa dumating yung time na nakauwi na po ako, April yan. So 2021 po. So ayan siya. And then ito po katas ng IM Worldwide to. Ito po nagpalagay ako ng gate, di ba? Wala ka na talagang pera pero sige lang. Di ba? Ni IM Worldwide. Ito po. And ito na po yung aming bahay, yung munting bahay po namin na ngayon tinitiran ko na rin po hanggang ngayon. Ayan po, syempre excited kami. And reason why kung bakit din po ako talaga umuwi ng Pilipinas is para po makabuo po kami ng sarili naming pamilya. Tama? Ganun naman po yun eh. Yeah? O ito po, nag-IM Worldwide na din yan. Kumbaga, dati po sobrang negative po sa business na ginagawa namin. Pero ngayon nung nagsisimula po ako, very supportive siya. Okay? Pero dumating yung time na ito na po siya. 'Di ba? Parang pagka-uwi ko pa lang po ng Pilipinas, 'di ba? Mga around August, ayan. Nagkaroon kami ng nagpa-opera siya. Kasi po meron siyang sakit po sa ovary. Yung parang, alam mo yon, siyempre kapag nagpa-opera ka, 'di ba, malaking pera kailanganin. So sabi ko, pandemic pa niyan, 'di ba? So ayan po. So dito na po 'yan sa Bataan po kasi nung nasa Manila po kasi kami, hindi po kasi siya na-opera dahil mababa po yung kanyang hemoglobin, 'di ba? Ito po yung struggle na sinasabi ko na parang lahat pala tayo magkakaroon ka talaga ng problema, even the financial expenses. Ayan. So pumapayat na. Ito po after na po ng operation niya. And pakita ko lang sa inyo po, ito po yung araw na nag-IBP po ako sa IM Worldwide. Sa Team Blast. Okay? Nakauwi na po kami niyan after nung tawag dito, after nung operation niya. Sabi sa akin ng mentor Mel, si Joe, ikaw yung mag-IBP. So sabi ko, sige lang po, tingnan niyo po, no? Yan na po yung bahay ko. Siya nag-picture po sa akin. And tingnan niyo ang nangyari. Di ba? Nung that day din po, okay, nung that day din, yung kasi siya, parang, I don't know, na heart attack siya or something. Yung alam mo yon, dito na po talaga yung sabi ko, Lord, ano ba yung mahirap na parang ito na po yung dumating sa time na, ito po, pasensya na kayo kung very emotional lang din ako kasi hindi ko na po talaga to sinishare, pero sabi kasi niya, i-share ko. Pero alam niyo po yun, yung dadating talaga sa time na parang ang hirap, yung kailan ka umuwi, tapos doon ka iiwan, yung gusto ko na po talagang mag-give up dito, na sabi ko, ayoko ng kaya naman reason why kung bakit po ako nandito sa IM Worldwide is para din po sa kanya, yung yung sobrang challenge po ako na parang sabi ko, bakit ganito yung binigay sa akin ni Lord? Alam mo yun yung parang ang hirap kasi siya na po kayo, natitiri-eye lang ako kasi
ang hirap lang kasi pag binabalikan ko siya kaya every time na nagse-share po talaga ako, hindi talaga ako tawag dito, nagse-share ng ganyan. But gusto ko din po kasing palakasin yung loob niyo kung every time na pinanghihinaan ka ng loob, um, every time na pinanghihinaan ka ng loob, kaya mo yan. Kasi lahat naman may purpose, di ba? Lahat may purpose. Sabi ko nga, dadating talaga sa time na, ano tawag dito? Bibigyan ka ng challenge ni Lord. So kasi ano mo yun, nung araw na yun, nung nag-blast na IBP, ang lakas, ang okay naman siya, nag-uusap kami, pagpunta ko ng palengke, pinapunta niya ako ng palengke, pag uwi ko, ala na, parang alam mo yun, yung parang, ang hirap pala ng ano, nung ganun, parang MMK, ano, parang maalaala mo kaya yung buhay namin. Yung parang pagkakita mo sa kanya, wala na siyang buhay, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Alam mo yun? Kaya kung ikaw, alam mo dating sa time na pinanghihinaan ka ng loob. Ako nga, sobrang ano no, sobrang deep na nga po nung ano, nung naging problema ko. Pero alam niyo po yun, hindi, ano po, nag-stop po ako sa IM Worldwide. Siguro po, it's already, ano, mga almost 1 month. Sabi ko sa mga leaders ko, sa mga core leaders ko, sabi ko sa kanila, hindi ko pa po kayang humarap sa mga members natin. Kayo po muna because ayoko po nahaharap ako tapos hindi po ako okay. Ayoko pong humarap sa kanila na hindi po ako malakas, gano'n. Parang sabi ko, hindi, ayoko pong humarap kasi baka panghinaan din sila ng loob na katulad ko. Kaya po ang ginagawa ko, ang kausap ko lang po yung mga core leaders ko. Di ba? Yung mga core leaders ko, sino na po dito yung nakaka-experience ng ganyan? Di ba? Yung parang sobrang bigat po. Tapos di na po ako ma-attend ng training kasi parang lahat ng pinapangarap ko na gusto niya rin mangyari, nawala. Nawala. Yung parang naiisip ako dito sa bahay, ako lang po mag-isa. Parang ang lungkot, even sa bahay ko, hindi po ako natutulog for about 1 month to 2 kasi hindi ko po kaya. Yung parang kahit saan po ako tumingin, nakikita ko po siya. Ganon po yung ano. Tapos na-trauma po ako na every time na pag may natutulog po ako mga kapatid, mga magulang, tinitignan ko talaga kung humihinga. Alam mo yun? Ganun po yung trauma, na-trauma po ako. So ngayon, tinatanggal ko na po yun sa isip ko kasi ayoko po na ano, panghinaan talaga ako ng loob. Ganun siya. Tapos, so yun, ano po, umaano yung araw. Umaano po yung araw. Sabi nga dyan, no, hardest reality is accepting the reality. Ano mo yung parang, ang hirap tanggapin, pero ito na kasi talaga siya eh. Parang, ang hirap tanggapin, pero kailangan kong tanggapin. Alam mo yung mahirap. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan kong maging brave. Kailangan kong mag-back on track. Kailangan kong lumaban. Yung parang kung ikaw na nandito ka sa sitwasyon ko ngayon, iisipin mo ba magpapatuloy ka pa? Isipin mo pa ba yung mga pangarap nyo? Alam nyo po, nangarap ako para sa aming dalawa eh. Yung parang, alam nyo po yung kahit na it's already 2 years, mahigit, pero masakit pa rin pala no, pag binabalikan ko. Kaya minsan, pag nag-share po ako, hindi ko na talaga sinasama sa sharing ko. Pero gusto ko po kasi na ma-inspire din kayo kung ano man po yung napagdaanan ko. Kasi somehow baka mamaya makarelate ka, di ba? So ayan po, sabi sa akin ni Coach Mike, sa ni Mentor Ryan, sabi ko sa kanila, ayoko na magpatuloy sa IM Worldwide kasi parang wala na rin naman sense kung itutuloy ko, parang ganon. Pero sabi niya, hindi, bumalik ka, eh makukulit yung mga upline ko. Siguro po, ano na, mga lumipas na 1 buwan, magdadalawang buwan. Sabi niya, sumama ka dito sa amin, pupunta tayo ng Boracay. Sabi niya, alam niyo yung parang, ano ba to? Yung katatapos lang nung heartbreak mo, yung parang hindi ka pa nabubuo. Pero sasabihin nila, sana sumama ka dito sa Boracay. Ganon. So, kahit pandemic pa po yan ha. Pero naisip ko, nagpaalam po ko dun sa pamilya ko nung asawa ko, sabi ko, okay lang po ba na pupunta po ako sa ganito kasi baka isipin nila na mamatay lang ng asawa mo pero ano ka na, nagsasaya ka na. Pero alam mo po yun po, sumama ako sa Boracay pero kasama ko po yung mga leaders ko. Yung parang kahit nandun po ako, I'm trying my best po na ibalik po, I need to back on track. Ito po yung mga kasama namin sa team na ito po ay nung October na yan, 2021.
'Di ba? Kumbaga parang sabi ko, sige i-try ko pero sa totoo lang po, I'm trying my best po talaga na ngumiti. I'm trying my best po talaga na ibalik po kung ano yung dating pong ako. Kasi siyempre kung iisipin ko pa yung nangyari, parang ang hirap naman kasi, 'di ba? Parang nandito ka sa negosyo tapos ang lungkot-lungkot mo, ano pa yung mga ipapasa po natin sa mga leaders natin. Nakukuha niyo po ako? Kaya nga po yung iba na may pinagdadaanan lang sa sa pinansyal, ako po halos mag-breakdown na po talaga ako sa sobrang dami kong problema, sa pera, problema ko po sa buhay ko, sa personal ko, pero hindi po ako nag-give up kasi naiisip ko kasi kapag umalis ako dito, ang dami ko pong mga leaders na iiwan. And ito po yung mga leaders ko ngayon na nagpalaki na po ng grupo namin dito sa NCR. Parang iniisip ko na lang na ayokong dumating sa time na sabihin nila sa akin na iniwan ko sila even though I have problems. So parang ganyan. So ito na po, dumating na sa time, ito po no, ay nag-back on track na po tayo, nagsimula na po ako mag-present sa Laguna. Ayan, nag-Laguna po kami na presentation ng 2021. Tapos nag-Ifugao po ako. Ayan, nag-Ifugao po ako ng presentation. Kumbaga, kahit saan na nga pong lugar, pumupunta po ako. Ayan, Ilocos Sur. Nagpunta po ako ng Ilocos Sur. Nag-Nueva Ecija din po ako. Yung alam mo yun, kahit wala po akong sasakyan, sige lang. Hindi pa po kasi ako nagkakaroon ng sasakyan yan. Nag-Bulacan din po ako. Ano mo po yung parang sabi ko, kahit nakakapagod, alam mo yun, pero naiisip ko na lang sa sarili ko, worth it naman siguro to pag dumating yung time. Alam mo po yan, nung dumadating po sa time na kahit na po magpalaki po ako ng grupo, hindi po talaga ako kumikita ng malaki. Dumadating po ako sa time na, mo po yun, na parang kausap ko po yung mga leaders ko, sabi ko sa kanila, bakit gano'n? Ang laki-laki na ng grupo natin pero bakit hindi pa rin ako kumikita? Kasi po ako po ay banking, yung parang 80% sa left, tapos 20% sa right. Parang gano'n. Yung parang kahit napakadami ko pong nagsasuffer sa left, hindi po ako kumikita. Alam mo, umiiyak po ako. Talaga, ito po totoo. Umiiyak po talaga ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit po gano'n, na kahit na nagpapalaki po ako ng grupo, hindi po ako kumikita ng malaki. Yung parang kahit na, ewan ko ba't naiiyak na naman ako kasi yun po talaga, pero sabi ko sa sarili ko, kaya ko 'to. Yung parang dumadating po ako sa time na wala po akong pambayad sa bahay, dumadating po ako sa time na sa bahay po ng nanay ko ako uuwi kasi wala po akong pangkain. Sino po dito yung naka-experience ng gano'n? Ako po, grabe sobrang na-amaze po talaga ako. Sabi ko, kaya ko 'to, 'di ba? So ito po 'no, pakisabi nga po diyan, enjoy what you are doing. Yung parang kahit napakahirap ng ginagawa mo, yung parang kahit na mahirap itong ginagawa natin sa IM Worldwide, enjoyin mo lang. Kasi diyan po kasi diyan kasi ipagkakalob sa'yo talaga ni Lord yung sinasabi mo na yung fulfillment. Ayan, kaya ang sabi diyan 'no, live wisely and effectively. Yung kumbaga parang nandito na tayo sa negosyo natin, mabuhay ka ng maayos, ng effective, 'di ba? Kaysa naman po na nasa ibang ka, parang nalilihis ka na ng landas, parang nawawala ka na sa momentum natin. 'Di ba imagine niyo po 'no, kahit na napakahirap po ng ginagawa ko, napupunta po ako ng mga ibang lugar, pero alam niyo po yun kahit nakakapagod physically, emotionally, mentally, ta's wala ka pang pera kasi nagco-commute ka. Pero alam mo po yun, naisip ko dadating din yung time na bibigyan din ako talaga ni Lord. Alam mo sabi nga sa'kin nung pamangkin ko nung wala pa akong sasakyan, ako daw po yung magiging milyonaryo na wala daw sasakyan at naglalakad. Sabi ko nga sa kanya, dadating yung time papakita ko na lang din talaga sa'yo. Alam mo yun, naa-amaze talaga siya, naa-amaze. So ngayon po, ako po ay ito na po yung aking team, IM Builders Worldwide. So ito na po yung mga alpha leaders natin under my team na supportive po sa mga ginagawa ko po. And ito po. So nung dumating yung time ng 2022, yung 2022 po doon ko po na-build yung sarili kong grupo, yung IM Builders Worldwide.
So kasi before po, co-founder po ako ng Team Relentless. So ito po yung time na nag-break free po ako. Ito na po, no, nakikita nyo na, no, nag-glow na yung mukha natin. Kasi kahit napapagod tayo, kahit walang income, sige lang, tuloy-tuloy din. Tapos nag-martial po ako after a month. Ayan, oo, dyan po nakita, oo. Yan si Mentor Naomi. So, ayan. Tapos ito, nag-suffer po ako. Tapos, alam niyo po, sabi ng aking mentor, sabi niya sa akin, Joe, mag-Ruby ka na. Okay, sabi niya sa akin. Eh, di ba po, ano yan eh, ito August 2022, sabi ni Mentor May sa amin, daw kami, tawag dito, maglagay daw kami sa whiteboard ng gusto namin na makuha after ng break free. Ang nilagay ko po dyan is rank up ako ng Ruby, tapos magiging car achiever ako. Di ba? So ito po nung dumating yung time, sabi ni Mentor Aryan sa akin, nung March 2023 at 2022, mag-ano ka, ihabol mo yung Ruby mo sa EEA. O di ba? Ngayong March daw po. Hindi ka sabi niya sa akin, hindi ka na nga millionaire circle, wala ka pang sasakyan. Yung upline ko talaga sobrang dominante, yung parang alam mo yun, yung talagang sasakit talaga yung puso mo sa mga sinasabi niya eh. Pero alam mo po yun, sinurprise ko po sila. Nag-Ruby po ako on the same month, tapos naging car achiever tayo. Yung parang July, naging Ruby po ako. Tapos per August 1, ako po yung car reveal sa IM Worldwide. Sabi niya, hala, talagang nabigla po talaga sila. At hindi nila alam, sinurprise ko po sila na sabi ko, masarap din pala sa pakiramdam yung nakukuha mo pa unti-unti. Di ba? So, ayan siya. So, ito po, nag-back to back po ako niyan. Ruby po ako ng July, end of July. Tapos po, August 1, car reveal po ko sa IM Worldwide. Di ba? So, ayan po yung una kong sasakyan sa IM Worldwide na hanggang ngayon hindi ko pa rin siya dinidispose. Kasama ko pa rin yan si Chevy. Di ba? Ayan po. Pero alam niyo po, dumadating talaga sa time na wala po akong pambayad sa car. Yung parang sabi ko, ano ba yan? Parang naiisip ko, bakit wala akong pambayad? Kasi nga po wala pa po akong malaking grupo pero naglabas po ako ng sasakyan. Dumadating po ako sa time na wala akong pambayad, nade-delay po ako sa pambayad ko sa sasakyan, sa bahay ko. Minsan walang pagkain. Yan po yung time na challenge po sa akin noong 2022. Di ba? Tapos ito po, ayan kahit maraming challenges, sige lang. Kinuha ko natin sa sasakyan, di ba? Yan na po. And ito po ang maganda. Nung nakukuha po ako ng sasakyan, nagkaroon po kami ng pan drive sa Team Titans. Ayan po, no? Kasama na po ako. 'Di ba? Para naisip ko na lang, dadating din pala sa time na ganyan na makakasama rin ako sa pan drive namin. Tapos after na, nagyate naman po kami. 'Di ba? After ng pan drive, diretso po kami ng Subic, nagyate po kami. Masarap talaga sa pakiramdam yung parang sa lahat ng pinagdaanan mo, 'di ba? Yan yung makukuha mo, 'di ba? Tapos hanggang sa dumating yung time na yung aking sasakyan po na si Chevy na i-park ko na sa sarili kong bahay kasi dati po hindi talaga ako marunong mag-drive. Kasi po kumbaga parang kumuha ko ng sasakyan for the sake of the team pero hindi po ako marunong talaga mag-drive. Alam niyo po yung kinuha ko po sasakyan, manual pa. Yung parang hindi ka na nga marunong mag-drive, manual pa kinuha mo. Pero alam niyo po yun, dahil 001 po ako ng team, parang naisip ko kasi, kung hindi ako maglalabas sa sasakyan, wala na po akong arte-arte kung anong car ang kukunin ko, matic man yan or manual. Ang importante meron akong sasakyan. Alam niyo po ginawa ko, nag-driving school pa ako. Kasi po ayoko pong maistorbo po yung mga mentors ko. Pero alam niyo po, dito po naintindihan ko, masarap din pala yung manual ka magsimula. Ano mo yun? Kasi sa IM Worldwide, saan tayo nagsisimula? Sa manual. Di ba? Sa manual. So, ang ginawa ko po, no, manual yan. Pero ngayon po, no, na-appreciate ko na masarap din pala na pakiramdam na manual din ang nasimulan mo. Kasi po, no, nagda-drive na ako ng Matic, wala naman nagturo sa akin mag-Matic, pero automatic na sa akin. Yung parang alam ko kung paano to i-operate. Parang ganyan. So, ayan, nakasakay na po yung nanay ko dyan. Pero sa sports car ko, hindi pa nakasakay yung nanay ko. Dahil lang kasi sabi niya nga sa akin, anak, yung kinuha mo palang sports car, pang racing pala yan, wag mo na kayang iuwi dito sa Bataan, baka dumanakaw. Sabi ko, hindi yan. Kasi yung nanay ko, nung alam niyo po ito kwento ko lang,
Yung nanay ko po kasi nung time na hindi ako kumikita nung pagkauwi ko po ng Pilipinas, ang sabi niya sa akin, "Anak, bumalik ka na kaya ng ibang bansa." Kasi hindi nga niya ako nakikitaan ng progress dito sa IM Worldwide. Ta's dumating pa po yung time na nangyari na yun, pero sabi ko, "Nay, paniwalaan mo lang po ako, kaya ko 'to." Even hanggang ngayon sinasabi ko sa kanya yan, "Kaya ko 'to, Nay. Gusto ko dadating yung time na 'pag pupunta tayo ng ano, ng store, yung ano, yung hindi ka na magtitingin sa presyo." Kasi dinate ko yung nanay ko nung ano, nung Mother's Day. Sabi nung nanay ko, sabi ko, "Nay, sige na bumili ka na ng ano, sapatos na gusto mo diyan." Nagtitingin siya sa presyo, ayaw niyang bilhin, tigwa 1,000 plus o 2,000 plus, namamahalan daw siya. Pero sabi ko, "Nay, dadating yung time, hindi ka na magtitingin sa presyo." Alam mo sabi nung nanay ko, "Amen." Sabi ko, kasi 'di ba masarap yung sa pakiramdam yung nagso-shopping ka hindi ka nagtitingin sa presyo. Tama? So, 'di ba, yung gano'ng pakiramdam. So, ito po nung nag-Christmas po kami ng 2021, siyempre hindi na po diyan kasama yung wife ko. So, iyan yung first Christmas po dun sa bahay namin na hindi ko na po kasama yung wife ko. Pero dahil po pamilya ko na lang po yung pumunta dun sa bahay ko, diyan po kami nag-first Christmas sa house ko. Yung parang alam mo yun, after nung naging problema mo, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo, and ito na po. Breakthrough, pakisabi nga po breakthrough. Sino po naniniwala na magkakaroon ka ng breakthrough dito sa IM Worldwide? Kasi po ako, 2 years ko na po mahigit ginagawa si IM Worldwide full-time. 'Di ba? Full-time ko po siyang ginagawa. And ito, kaya sinabing ano, breakthrough, mga mentors, kailangan mong intindihin at i-embrace yung 3 to 5 years journey with positivity. Yung kahit nahihirapan ka sa mga unang taon mo dito, pangalawang taon, tatlong taon, kasi po ngayon, 5 years na po ako dito sa IM Worldwide. 5 years na po ako dito sa IM Worldwide ngayong 2023. Yung 2023. Parang ano siya, September 2023 yung ika-5 years ko sa IM Worldwide. Di ba? Pakita ko po sa inyo, sabi nga dyan, no, start always the hardest, totoo naman yan. So dito ko po, ayan, pakita ko lang sa inyo, nung pumasok po yung 2023, kasi 2022, struggle po talaga ako sa income. Ito na po yung pumasok yung 2023, dito ko po nararamdaman na sabi ko, aba, every week na akong kumikita. Pero tignan niyo po yung income natin, 2,000, 3,000, 2,500. Sino po nakaka-experience ng ganyang income? 'Di ba? Ano, ang liit lang, no? 'Di ba, maliit lang? Kaya ko sinabing breakthrough, alam niyo po, nung dumating yung time na tinutuloy-tuloy po natin yung ginagawa po natin, ito na po yung income natin. So ito na po yung time ng ano, time po ito ng October. Kumita po ako, tingnan niyo po yung income natin. Ang 1 week ko po kumikita ako 36, 31, 34, may 64,000. Tapos kumita po ako niyan 190,000. Iba pa po yung Unilevel, iba pa po yung RSM, iba pa po yung ULC. Sabi ko, Lord, salamat po. Alam mo, every time na tinitignan ko yung account ko, every time na may pumapasok na income, lagi po ako nagsasabi, Lord, thank you. Yung parang, I've been there for the worst, pero ngayon nakikita ko na, sabi ko, kung hindi ko pala siya sinubukan, di ba? Sabi ko nga, ang mga ano natin dito, hindi mo kaagad siya makukuha ano, on the spot eh. It takes time. Pero may mga leaders po dito na sobrang bilis, pero sobra ding mawala. Yung sobrang bilis ng resulta, nawawala din po ng mabilis. Pero masarap din sa pakiramdam yung nakapag-build po ako ng grupo. Ito na po yun. Yung sabi ko nga sa inyo, banking ako, 80% sa left ko, 20% sa right. Pero ngayon, kung ano pa yung right, yun pa yung mas malaking RQB. Grabe si Lord talaga, no? Yung parang na-build ko po talaga yung, kaya po masarap sa pakiramdam may nakakapag-build ka ng grupo. Mamaya pakita ko po sa inyo kung bakit. Kasi po, may mga leaders tayo, hindi ko naman nila lahat to, na yung iba sa spill side, ako po kasi hindi ako spill side eh. I need to work hard, yung parang, yung RQB ko po sa left and right, katas po yun ng grupo ko. Walang nagbibigay po sa akin ng spillover from other team. 'Di ba? Yun yung masarap. And yun yung pagpapasalamatan mo yung sarili mo kasi kapag ganun po, ibig sabihin may na-build ka na grupo. 'Di ba? Ito po yung income ko ng November, 143,000.
'Di ba? Ang sarap 'no? Yung parang sabi ko, "Lord, salamat po talaga na hindi ka nag-give up sa akin," ganyan, 'di ba? Tapos ito po yung December ko po, 121, hindi po na tayo bumababa sa 100,000 per month. Iba pa po yung ULC natin, iba pa yung Unilevel. Sino po yung gusto magkaroon po ng ganyang income? Alam niyo po dati, yung income nila Mentor Arya ni Coach Mike nung 2018, ganyan ang income nila monthly. After 5 years, 2023, ang kinikita na po nila 1 million to 2 million per month. Sabi ko, Lord, after 5 years, million na ang kinikita ko per month. Nakikita niyo po yung ano, yung growth. Nung nagsisimula po ako, ganyan ang income nila sa cheque. Isang buwan po nila 100,000 plus. Pero ngayon, yung kinikita nila dati, kinikita ko na ngayon. Tama? So ito po, no? Ito naman po yung Unilevel ko. Di ba? Di ba? 5 digits ang Unilevel natin. Hindi na po yan bumababa. Thank you, Lord. Kasi talaga po, sabi ko nga sa kanya, that wag niyo po talaga akong pagkulangin po. Ayan, yung kinita natin, Unilevel. Tapos ito naman po yung ULC natin. Hindi na rin siya bumababa po. Di ba? Yung kumbaga, parang sabi ko, kaya maganda rin talaga na marami ka ring rank up sa team. Di ba? Yan po yung ULC natin. Okay? Yung Unilevel Leadership Commission. Yan, pambayad na ng kotse. Correct. Di ba? Ayan po, no, nag-top earner po ako sa team namin sa Relentless. Ayan, lahat po yan grupo ko. Isa lang yata yung hindi ko kagrupo dyan. Yung parang, kasi po yung Relentless, 95% po team ko. O lahat yan, grupo ko yan lahat. Yung parang, di ba yan? Alam mo yun? Sarap, no? Tapos ito po, naging top earner na tayo. Hindi ko na po nailagay yung iba dyan sa, ano, sa team namin sa Titans, tapos sa Blast, October, November, yung December, hindi nga ako nakapagpasa eh, di ba? So, parang si Mentor Naomi yata ang top 1 dito nung November, o yan, top 6 po tayo. Yung parang alam mo yon, eh, syempre, no, loaded din niya si Mentor Naomi, di ba? So, ayan siya. And syempre, aside from that, napupunta na rin tayo top movers sa ating, ano, sa IM Worldwide, top 37, then top 32, tapos top 38. Alam mo yun, yung kaya sa sobrang dami po ng, ano, ng distributor ng IM Worldwide, nakakasama ka dyan. Tama? And ito po, no, nung 2023, dito po, ano, consistent tayo. Nag-start po tayo ulit. Nag-IBP po ulit kami sa Quezon. Ayan, no, consistent talaga dapat. Tapos nagpunta po ako ng, ano, ng Naga. Kasama ko yung mga leaders ko kasi meron po kami na pa-Jade dyan. Ayan, lahat na nga lang yata ng, ano, buong Pilipinas yata pupuntahan natin, no. Tapos ito po, nag-deliver kami ng Jade dito sa Bataan. Ayan, yung mga leaders namin kasama ko. Tapos ito po, yung dating ako lang po, nabibision ko dati, ito po, 4 na kaming may sasakyan, naka-convoy po kami papuntang Bataan. O, di ba? Sino po yung gusto ng ganyan? Yung parang dati mo lang na vision, pero sila na din, may mga sarili na rin silang sasakyan. Tama? Ayan. Tapos, ito, yung grupo ko po sa Relentless Extreme, nakapag ano na rin sila, nakapag offline, ano sila, ayan, offline na ano na event. Ngayong December lang po yung last December lang. So ito po Team Ace Year-End Party. Lahat sinasamahan natin. Wala tayong hindi pwedeng samahan. Okay? So sabi ko nga po dyan, no, consistent and persistent. Pakisabi nga po dyan sa chat box natin. Consistent and persistent. Alam mo, sa totoo lang, ang pagiging consistent po, lahat gagawin mo everyday. Ginagawa mo siya everyday. Pero yung persistent na sinasabi ko, kahit anong mangyari sa buhay mo, may problema ka man, may personal problem ka, struggle sa financial and everything, pag sinabi mong persistent, magpapatuloy ka. Katulad ng ginawa ko po, nagpatuloy lang din po ako. Kasi kung hindi ako magpapatuloy, siguro wala din po ako ngayon sa inyo pong harapan. Siguro, ng ibang bansa na lang din siguro ako, bumalik na lang siguro ako. Kaya nga sabi dyan, no, repetition is a matter of learning. The more na lagi mo siyang ginagawa, nare-repeat siya sa utak mo na dapat pala ganito. Alam niyo po ba ako, minsan po kahit wala akong signal ng mga 1 hour to 2 hours, para naiisip ko, naku, kailangan ko na ma-check yung Facebook ko, yung online ko. Kasi pag hindi ko chinek, baka mamaya, no, ang dami na pala nagtatanong sa akin, ganyan. Kaya ano siya, nag-worry ako pag hindi talaga ako nakaano sa, ano, sa IM. Di ba?
Ito na po yung achievements natin ng 2023. Kaya ang sabi ko sa inyo, yan po yung breakthrough ko na from the past na na nangyari sa akin, 'di ba? Alam niyo po nung 2023 ang hindi ko lang po nakuha na incentive yung Europe. Europe travel incentive lang po ang hindi ko nakuha. Pero lahat na po ng travel incentive ni IM Worldwide nakuha ko. Alam mo po yun, sabi ko, Lord, grabe. Di ba? So ito po no, ito po yung nakuha ko. Ito tignan niyo po ha. Dati, ito lang po yung nakukuha ko po na award, Rising Star Award. Ayan, tapos nag-top 40. Kailan pa po yan? Top, ano po yan? Noong 2020 pa yan. Pero ngayon po ito na. Grabe no? Ang dami na nating award sa IM Worldwide, sa Timbla, sa Titans. Diba? And syempre po, no, I'm aiming for Emerald and Diamond, katulad ni Mentor Naomi. Pero alam ko, ibibigay talaga yan ni Lord. Kasi naniniwala ako, pag may isang bagay na bibigay sa'yo, paghihirapan mo talaga siya. So ito po, nakuha ko po yung 1 million ko noong March 2023. Ang tagal ko pong kinuha yung 1 million. Pero po yung ikalawang million ko po after 7 months. Sino pong gusto ng ganyan? November po 2023, nakuha ko po yung 1 million ko. And as of today, ang nadagdag na po sa 2 million ko, 400,000 plus in a span of 2 months. Grabe no, sabi ko, Lord. Alam mo po yung sabi ko, 2 buwan na lang or bago sumapit po yung, matapos po yung March, dapat 3M na ako para ayun, 2 million, 3 million, alam mo yun, no? Parang sabi ko, gusto ko din dadating yung time may poster din ako sa Millionaire Circle. Dapat ganun. Kaya ngayon po, no, mag-ano na ako, magto 2.5 million na po ako. So parang 2 buwan ko lang hinataw yung kalahating million. Nga. So ayan siya. Tapos nakuha ko po yung travel incentive sa Singapore. Kasama ko po dyan si Mentor Naomi sa kayong asawa niya. Di ba? So ayan po, na-awardan po tayo sa Araneta. Alam niyo po dati, nung nagsisimula ako sa IM Worldwide, nandito po ako sa General Admission. Alam mo po, yun yung parang Marshall po ako noon, Marshall. Yung nag-Araneta Coliseum si IM Worldwide. Tapos ang liliit lang, sabi ko na mararanasan ko din yan na uupo din ako sa harapan. Alam niyo po, nasa harapan ako, nasa third row ako nasa harapan ako ng Araneta, sabi ko. Yung dati ko pong pinapangarap natutupad na. Di ba? Gusto ko din po umakyat ka talaga sa entablado. Ayan, no? Sarap, no? Nag-Universal Studio. Yan, nag-Marina Bay Sands. Di ba? Mukha ba, pag ikaw po ba yung gumaganda na po yung income mo, nagiging pogi at gwapo ka ba? Yung parang, naisip ko na lang, Lord, sige na, ikaw na bahala, di ba? O, ayan, no? Nagiging mayaman ka na eh. Parang, sige na Lord, bigay mo na to sa akin. O ayan, ang dami namin. 'Di ba? Kasama pa yung mga Press AM, sila si GM, 'di ba? Kasama pa yung artista si Kuya Eric, 'di ba? Yung parang naisip ko na lang talaga, sabi ko, worth it pala yung yung pag-sacrifice ko na dito sa IM Worldwide, possible ko pala yan talaga makuha. Tama? So ano pong gagawin mo? Kailangan mo talagang magtuloy. Tama? Ayan, yung team ko, yung team namin sa Team Titans. So, ilan kami, 'di ba? Tapos, nandiyan kami sa ibang bansa, na-hit ko po yung ating, ayan, yung luxury incentives naman. 'Di ba? Level 2 po yung nakuha ko. So, ayan, oh. Sabi ko kay Mentor Grace, kay Miss Grace, pa-check nga po nung account ko, level 2 yung nakuha po natin. Magkano po yung bag? Worth 200,000. Oh, ayan no. Nasa Singapore kami pero ina-attract ko na punta kami sa Louis Vuitton store. Wala pa akong pambili. Ang mamahal po kasi. Pero sabi ko nga, pag umuwi ng Pilipinas, ayan, na-excite pumunta ng Louis Vuitton sa Greenbelt. Yan, alam mo yun, yung parang bago pa kinabukasan, pupunta na kami, kailangan makapagpa-reserve na ako ng bag. Yung parang ganun ang mindset ko eh, di ba? So, ayan. Ito na po yung bag, di ba? Ito po yung bag na nakuha ko, worth 203,000. Samantalang dati, pag pupunta po ako ng Bench or any mga store, yung 1,500 to 2,000 namamahala na po ako. Namamahala na po. Ito yung bag ko na to, ito po yung bag ko na to na una ko po na luxury na bag. Ito po ay Coach bag.
Nabili ko na din po yun through IM Worldwide. Tapos, ito na po yung bago natin. Ayan, oh, ganda. Leather po yan. Alam niyo po dun sa store na pinagbilihan namin, 3 lang kaming nakaganyan. 3 lang po ang stock nila na ganyan. Tapos bagong labas lang nila. Di ba? Ang sarap, no? Masarap po bang maging mayaman through IM Worldwide? Yes. Di ba? Yung parang bibigay na lang sa'yo ng libre. Eh, ilang million po yung ginastos ni IM Worldwide dyan. Iba pa po yung sa sapatos, iba pa yung sa relo. Di ba? O tapos ngayon, magko-Korea na kami. O, sinong gusto mo dyan? O, sabi ko nga yun, Korea, anong hilaw will meet the original Koreano. Oh, ang ano po namin, ang alis na po namin this coming April 7 na. Ang bilis. Parang naisip ko, no, ang ano pala, grabe, no, yung team Blast na ngayon na incentive. Baka sa susunod, di ba? Kaya ngayon, naisip ko talaga, masarap talagang mag-build ng grupo. Kasi pag may build kang grupo, ano ba yung requirements natin? Left and right na RQB, hindi naman pwedeng puro left lang. Tama? So, kailangan left and right. Yan dapat. Hindi pwede yung nako-comfort zone ka na dahil may mga spillover ka, tapos yung kabilang side mo, bagsak ng bagsak dito, nasa salesman sa'yo, kumikita ka, yes, kumikita, pero wala ka namang incentive. So, kailangan mo siyang i-work out. Team Conquerors na magpapa-incentive ng travel incentive. O, yan, mentor na Yomi, oh. Di ba? Ayan. Eto na po, syempre, sa team kasi natin, hindi nawawala yung Builders Team event. So, kailangan kasi yan, kultura na po kasi yan sa IM Worldwide. So, ngayon, sabi sa akin ni Coach Mike, kailangan ko daw pong magpaganyan. So, ang una ko po ginawa, nag-zoom po kami, first groundbreaking ceremony po ng team ko sa IM Builders Worldwide noong 2022. Tapos, noong December 2022, ayan po, nagpa-event na po ako ng offline. We build with Dominic. Ayan po, ito na po yung si Mentor May pang kasama ko dyan, yung mga speaker namin. Tapos sila Mentor Cory, yung asawa si Mentor Fritz. Di ba? So, kahit maliit pa lang na grupo, sige lang. Di ba? Magpa-event tayo. Di ba? Yung niisip ko na lang na sabi ko dadating din talaga yung time, no? Ayan po. Di ba? Sa ano kami, sa Laguna ko yan inano. Yung parang sabi ko, kailangan ko magpa-event. Kasi pag challenge siya ng leader mo, kailangan mo din kailangan mong sabihin sa sarili mo na kaya mo. Kasi pag hindi mo sinasabi sa sarili na kaya mo, walang mangyayari. Yeah? So very hands-on po tayo dyan. Tapos dumating yung time ng 2023. Ito na po yung sabi ko na kailangan every year meron po tayong mga pakulo dito sa IM Worldwide. Kumbaga parang hindi dapat natatapos. Okay? Tignan, wait lang po. Naghang yata yung aking slide. Ayan. Wait lang. Ayan. So ito na po yung yung this year ko po, yung Driven 2023. Yung parang ito po yung nabivision ko kasi na sabi ko, ano ba magandang title nung natin, nung ating event this year, 2023? Sabi ko Driven. So naisip ko sports car. Pero alam niyo po, wala sa isip ko na mag-sports car. Sabi sa akin ni Mentor Arian, palitan ko na daw yung sasakyan ko kasi daw pangit. Alam mo yung sabi nung upline mo, ang pangit na ng sasakyan mo. Kasi yung mga sasakyan po ng mga leaders ko, mga SUV na, mas matataas pa yung value ng sasakyan nila kaysa sa akin. Kaya po ang nangyari niyan, talagang sabi ko, sige, workout natin, di ba? Workout natin. So ito po, yung nangyari po na event ko noong December 9. Last year po yan. So dumadami na po kami na dumadami. Kung sa totoo lang po, sobrang dami talaga niyan. Kaya lang yung iba hindi talaga maka-join kasi meron kami mga international, di ba? And ako po kasi talaga, I'm see to it po pag nagpapa-event kami, ako, at talaga pong I'm very hands-on at gusto ko po talaga may venue kami, yung ma-feel po talaga nila that they are special. Ayoko po na parang lang, hindi pinaghandaan, naka-catering pa kami dyan, may pa-catering pa ako, alam mo yon, ganon. Tapos ito po, di ba? And then dumating sa time, ito po papakita ko sa inyo, nung December 9, dito ko po nilabas yung
yung ano, yung kotse ko, yung ano, yung sports car po natin. So tingnan ko kung mapi-play ko 'to. Ayan. Ito na pakinggan ko to eh. Top meter natin. Hindi Ando sabi, bakit yan nabulol? Siya. Pakinggan ko to eh. Top meter natin. Hindi pa kayo pinakalaw kung ano alam mo, noon meron ko yung video na yan, sobrang naiyak ko. Kasi dati na gawin picture sa photos sa I believe to take and go 5 ito na pakinggan ko to eh. Top meter natin. Hindi ba kayo pinakalaw kung ano alam mo, noon meron ko yung video na yan, sobrang naiyak ko. Kasi dati na gawin ko ako nag-picture sa sports car, I believe remember pilot pa yung unang picture. Ginagawa ko yung dapat ko sa buong team. Thank you for sa support nyo sa akin. Ginagawa ko po yung effort ko. I'm very hands on this event because I want all of you na maging perfect yung event natin. And next year, sa hotel na tayo. Kung ako po ang nauna nagkaroon ng sport car, sino susunod? Kung ako po naglabas ng pangutang sa sakyan, sabi ko sa sarili ko, maraming maglalabas yan sa team natin. Dahil ako ang 001 ng team natin, I believe maraming maglalabas ng sports. Alam niyo po, lahat ng nakukuha kong po dito na achievement sa IM Worldwide, it is because of all of you mga mentors. Hindi ko po yun makukuha kung wala po kayo. 2023 is my breakthrough. Ayan. O, tignan niyo po, no? Crying ano eh. Maiyakin po talaga ako. Iyakin po talaga ako in person. Kumbaga parang naiisip ko lahat ng pinagdaanan ko. Ramdam na yung suporta po ng leaders mo, ganoon kalakas. Yung parang nakikita ko na kahit hindi ko sabihin sa kanila, nararamdaman ko na mahal nila ako. Yung parang gusto talaga nilang iangat po yung team namin. Okay, sino po yung gusto ng gano'n? Yung parang kasama mo yung buong leaders mo na gagawin talaga tong business whatever happens, di ba? Gusto talaga nilang iangat po yung team namin. Siyempre, ano yan eh, lahat ng achievements na nakukuha ko, ayan sa IM Worldwide, ito po nilabas ko siya December 2023 sa IM Worldwide na po yan. Tingnan nyo po, no? Kapag ikaw po pala talagang yumayaman ka, gumagawa po ka talaga ng bongga eh. Di ba? Yung parang naisip ko na lang, Lord, salamat talaga kasi nakikita mo talaga yung ano, yung sacrifice talaga natin. Alam niyo po dati nung nabubuhay yung misis ko, sabi niya sa akin, sana magkaroon ka na ng sasakyan para hindi na tayo nagko-commute. Alam mo, naiisip ko pa rin hanggang ngayon na parang ako, sana pala no kung buhay pa siya, nasasakay ko na siya sa sasakyan ko ngayon, sa sports car, pero dahil wala na siya, ako na lang ang tutupad ng mga gusto niya. Yung parang ako daw iyakin, sabi ni Mentor Margie, di ba? And ngayon po, no,
ang car achiever na po under my team ay 10. So 6 na po yung nag-reveal. Tapos this coming January 26 po, back to back po kami ulit. Dalawa po yung maglalabas po ng sasakyan sa IM Worldwide this coming January 26. Yung dalawa pa po, waiting pa po ako ng schedule. Alam mo yun, parang ang sarap no na dating nangangarap ka lang pero ngayon ang dami na. Ang dami na po nilang may sasakyan. Kaya nga sabi ko, sedan lang po yung sa akin nilabas. Mas magaganda pa yung mga sasakyan na nilabas nila. Kaya sabi nung upline ko, ang pangit ng sasakyan mo. Kaya nag-sports car na po ako. Alam mo yun, hindi ko pwede mag-upgrade lang. Hindi ka pwede mag-upgrade. Kailangan sports car na. O, di ba? Kailangan standard. Okay? Standard daw po ang sabi sa akin. So, kailangan standard. So, ngayon po sa team ko, meron na po kaming 10 car achiever. Tapos po, ayan, meron na po akong 28 to 6-digit income circle sa team ko po. And meron na po akong 26 rank up elite. Tapos, 4 million circle na po kami. 4 na po kaming 4 millionaire circle sa team namin. And at the same time, isa pong sports car achiever. So kung ako po, nakita ko sa sarili ko na posible pala talaga siyang mangyari. Na kahit na visionary po kasi ako yung parang kahit hindi pa siya nangyayari, ni-imagine ko na sa utak ko. Parang ganun siya. Tapos ito po, yan na, yung aking mga rank up achievers under my organization. So, baling 26 na po kami, pang 27 po ako. So, yan po, makikita nyo po, may New Zealand, may UK, may Saudi, may Hong Kong, may Pilipinas. Di ba? Alam mo po yun, sabi ko, Lord, salamat. Kasi nakikita mo po talaga yung hard work natin dito sa negosyo na kahit wala ka ng tulog, di ba? Wino-work mo pa rin talaga yung po yung business po natin. Ito yung sales po ng 2021, 17.5 million na pinasok natin na sales sa IM Worldwide. Noong 2022 po, 14.1 million. And ngayong pong taon, 2023, 18.8 million. Di ba? Yung parang sabi ko, ang dami pa rin pala talaga natin masisiran po ng negosyo natin. Ito no, kaya ito lagi kong sinasabi, dapat you know your commitments well. Yung be excited every day. Yung parang hanapin mo yung something na magpapa-excite sa'yo at kailangan mong i-share yung excitement na yun sa ibang tao every day. Kasi kung hindi ganyan ang mindset mo, sa tingin mo, yung mga leaders mo, ma-excite sila? Hindi. Sa tingin mo yung masisiran mo po ng business, ma-excite? Hindi. Di ba? So ito po no, ngayon, bago matapos ang January, meron po kami ulit IBP. Diyan naman po sa Tanawan, may business expansion kami. Alam mo po, ang pagiging consistent sa ginagawa mo, yan, lahat magbe-benefit sa'yo. Yung baga parang iniisip ko na lang na kahit ang lalayo ng mga pinupuntahan, okay lang, worth it, basta kasama mo si Lord sa mga ginagawa mo. So ayan po yung aming Tanawan Business Expansion. Meron pa nga po kami ngayon sa Isabela this coming 21. Kaya lang hindi na po ako makakapunta doon. Yung leader ko na lang po yung pupunta. And dito rin sa Bataan, magkakaroon din kami ng business presentation. Kumbaga talagang offline na po ang labanan din ngayon kasi na aside from dun sa Facebook ads na ginagawa natin, di ba, mas maganda rin yung napupuntahan mo talaga yung mga lugar. And ito po yung realization ko na gusto ko rin pong ipasa sa inyo. Kapag hindi mo sineryoso yung ginagawa mo ngayon dito sa IM Worldwide, madaming mawawala at masasayang mo. Naniniwala ka ba doon? Kapag hindi mo siya siniseryoso, okay lang sa'yo na kumikita, okay lang na wala, pero ang daming masasayang. Anong masasayang? Unang-una, magkaroon ka ng time and financial freedom. Tama? Pangalawa po, result, achievements. Pangatlo, matulungan mo yung deepest why mo. Pang-apat, big team, organization. At panglima po, legacy. Kung lahat po ba ng ito, makukuha mo sa IM Worldwide, masasabi mo po bang successful person ka? Tama, no? Successful person, yes. Bakit unang-una, may time and financial freedom ka na kahit sa trabaho hindi mo yun makukuha. Resultado, achievements, diba? Mga bagay na never mo naman nakuha dati. Sasakyan, diba? Mga luxury, hindi mo naman nakukuha yan, mga travel incentive.
'Di ba? Pangatlo, yung matulungan mo ng mas matulungan yung pamilya mo kasi kung nagtatrabaho ka lang pangkain lang nila ang kaya mo, eh. Hindi mo naman kaya na, na ano din mabigyan sila ng luxurious life. Kasi wala ka naman sa negosyong ginagawa natin o kumbaga hindi mo naman siya na-experience dati. And at the same time magkaroon ka ng organization, malaking malaking team. 'Di ba? And at the same time legacy. Yung parang alam mo yon, hindi ka magiging successful na tao kapag wala kang natutulungan ng mga tao under your organization. Tama? Yun kasi po yung mindset ko ngayon, eh, na dapat pala kung ano yung kinikita ko ngayon, kung ano yung mga achievements ko ngayon, dapat nagiging achievements din ng organization ko. Hindi po puwede na stuck lang sa akin. Dapat gano'n ka din mag-isip. 'Di ba? Dapat yung nakikita mo na mangyayari sa'yo, dapat nakikita mo rin na mangyayari sa mga leaders mo. Hindi ka dapat selfish, 'di ba? Imaginin mo kapag huminto ka dito, yung naiisip mo na maging successful ka balang araw sa IM Worldwide, it will not happen. Pero kapag nagpatuloy ka dito, lahat po ng ito na sinabi ko na 1 to 5, masasabi mo sa sarili mo that you are successful because hindi ka nag-give up, hindi ka nag-quit. Tama? Ito po 'no, sabi ko nga diyan 'no, kung kaya mong mapagod para sa negosyo ng ibang tao, bakit hindi mo kayang mapagod para sa sarili mong negosyo, tama ba? Yung parang ang tagal-tagal mo na nagtatrabaho, ang kumikita yung company, yung pinagtatrabahuhan mo, pero dito pagtrabahuhan mo, sino ba yung magbe-benefit? Ikaw. Kasi ikaw nagtatrabaho, wala kang boss dito, hawak mo oras mo. Eh, kung hindi mo siya seseryosohin, 'di ba? Anong mangyayari na lang sa'yo, lumalaki yung tumatagal ka dito sa negosyo natin na wala kang growth, tumatagal ka sa negosyo natin na hanggang ngayon tigapalakpak ka, wala kang resulta, even rank up wala ka, even yung mga incentive wala ka. Alam mo dumating ako sa time na ganyan yung nagse-self-pity ako, na pakiramdam ko parang ang hindi ako magaling kasi sila nakakakuha sila ng resulta na meron sila ngayon, umakyat sila sa stage. Gano'n po yung aking mindset dati. Kasi parang pakiramdam ko hindi ako magaling, bakit wala ako, hindi ako nakakaakyat sa stage. Mali palang mindset yun, dapat pala nai-inspire ako dahil umakyat sila sa stage. Dapat ganun din pala dapat tayo, yung ma-inspire ka dahil nagagawa nila. 'Pag nagagawa nila, ibig sabihin magagawa mo, tama? So ito po 'no, pabaon ko na lang po 'to sa'yo, remember, never stop believing. Huwag ka pong mag-stop na maniwala sa kakayahan mo, sa company po natin, 'di ba? At the same time, never give up. Huwag ka pong maggi-give up na magkaroon ka lang ng problemang maliit, magkaroon ka lang ng problema sa financial, nawawalan ka ng oras, ayaw mo na, 'di ba? Never stop trying, try ka lang ng try. Kung wala kang mapa-member ngayon, okay lang. Ang importante nagtutuloy-tuloy ka. 'Di ba hindi sabi ko nga kanina, hindi mo naman mapi-please lahat ng tao, but ang importante ikaw, 'di ba, na nandito ka ngayon. And never stop learning. Lagi po tayong matuto sa pagkakamali po natin, lagi po tayong matuto na kung ano po yung ginawa mo from the past na hindi maganda, ngayon po babaguhin mo na through IM Worldwide. Kung dati po hindi ka marunong po mag-IBP, dapat ngayon tinututunan mo na yan kasi sinong gagawa ng negosyo mo kung hindi ikaw. 'Di ba? Lahat tayo ikaw ang gagawa, ikaw ang magsisimula. Gusto mo magkaroon ng malaking organization, magsisimula para sa'yo. Hindi ka puwede laging nakaasa sa upline. Yung upline ko po never ko po siyang tinignan, na kahit lumalaki po yung income niya, ako wala, never po ako nag-complain. Sabi ko, "Bakit siya may malaking income, ako wala?" Gano'n, hindi siya puwedeng gano'n. Kailangan ikaw magsisimula sa'yo. And ano yun, eh, nagma-manifest kasi din yan minsan kapag meron kang sinasabi sa sarili mo na kaya mo, kukunin mo talaga siya, it will happen, 'di ba? And ito last na lang po ito before I end, sabi ko nga po dito, "I can do all things through Christ who give me strength." Sa lahat po ng pinagdaanan ko po in my journey in IM Worldwide, nag-stick lang po ako dito sa verse na yan, na sabi ko na kahit nahihirapan ako, kahit na nagkaroon ako ng problema from the past, never po ako na nag-give up, never po ako na hindi humingi po ng ng kalakasan sa kanya kasi he is my strength, 'di ba? Siya po yung strength po natin. Wala po tayong iba aside from the leaders, aside from the family, siya po talaga yung strength natin. Kaya sa mga nandito, again, kung pinanghihinaan ka man ng loob ngayon, normal 'yan.
Kasi mga tao lang po tayo, we have an emotions, pero paglabanan mo po yung ano yung panghihina ng loob kasi wala po yan walang mangyayari sa iyo if ay pagpapatuloy mo yan. Sa negosyo po natin, bawal po din yung emotional. Yung parang alam mo yun, oh okay lang maging emotion. Ngayon umiyak ka, bukas trabaho ulit. Ganun, ganun talaga dapat. 'Di ba? Trabaho mo 'yan kasi. Lalong-lalo na kapag may malaki kang grupo. Gusto mo ba na sila pinanghihinaan sila ng loob tapos ikaw gano'n ka din? 'Di ba? Hindi. Ako po dumating ako sa time na ito po ma-experience ko lang nung nasa Saudi po ako, nalaman ko na yung kuya ko po, he passed away through car accident. Alam niyo po nung araw na yun nung nalaman ko na yung kuya ko po nawala, nag-ano pa rin po ako, nag-training pa rin ako sa team ko. Alam mo yun, kahit may dinadamdam ako sa puso ko na nawala na yung kuya ko through car accident, pero nag-training pa rin ako sa team ko. Kasi alam mo po yun, kasi naisip ko, bakit ko ika-cancel to? Eh, nakapag-schedule na ako dito. Alam mo, after my training, saka po ako doon umiyak. Gano'n. Kasi ayoko pong maramdaman po nila na may pinagdadaanan po ako. Hindi naman ako makauwi no'n kasi 2020 pandemic no'n. Gano'n dapat. Dapat hindi ka nakikitaan ng panghihina ng mga leaders mo kasi 'pag nakita nila na nanghina ka, panghihinaan din sila. Sa mga nandito po, maraming salamat. Ayan, ako po si Mentor Joe Estrada, ang inyo pong lingkod, 'di ba? I am Builders founder, I am worldwide po. Ayan, maraming salamat Mentor Naomi sa pagpapaunlak and I hope sa isa't kalahati po nating pag-uusap, pag-share po sa inyo, na-inspire po kayo. And kung ano man po yung nangyari sa akin from the past, maging aral din po sa atin. And kung may pinagdadaanan ka, ano lang yan, daanan mo lang, wag mong tambayan. So yun lang po. Maraming salamat. Ayun, grabe. Mentor Joe, marami pong salamat at binigyan niyo po ng oras ang Team Conquerors po na i-share niyo po ang journey po dito sa I Am Worldwide. Grabe pong nakaka-inspired po ang journey niyo po dito sa I Am Worldwide, no? Na dating negative, ngayon grabe ang results. Sabi ko nga po, Mentor Joe, nung nakita ko po yung tee-up niyo, hala, sabi ko kay Mentor Naomi, parang hihingalin ata ako nito sa daming results. Grabe po. Thank you very much po, Mentor Joe, sa pagpapa-unlock po sa amin. Grabe pong inspired po, siksik, liglig po, at saka umaapa po talaga. And besides po, no, sa buhay natin, sa challenge, sa kabilang side, no, marami po talagang unexpected po na hindi natin alam po, hindi natin expect po na darating sa buhay natin. Pero sabi nyo nga po, never give up, be consistent lang po at saka persistent kasi i-enjoy lang po natin ang ating ginagawa kasi balang araw din po kung meron ka pong tiyaga, meron ka po talagang ma-achieve. Uli po, Mentor Joe, maraming salamat po. Before po man yan, Mentor Joe, no? Sure po ako may magque-question po sa inyo niyan. Grabe po. Pero bago po yan po, pwede po muna, picture po muna tayo. Ayan po. Sige po, ako na po mag-picture. So, Mentor Joe, naka-spotlight ka na po. So, ikaw na po yung unahin ko. So, B-sign po, Mentor Joe. 1, 2, 3, smile. And then, isama ko po si Mentor Naomi Licaros. Sandali lang po ha. Pareho po kasi silang Naomi, kaya kailangan banggitin ko po ang kanyang apelido. Ayan, nasaan na siya? Mentor, ayan. Add spotlight. Okay. So, B-sign po kayong dalawa. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan. Gallery view naman po tayo. Everyone po sa lahat ng pwede pong mag-open cam po tayo. Ilang page po ba tayo? I think 4 na page po tayo. So, hindi po natin alam kung nasaan tayo. So, B-sign lang po. Sa lahat ng pwede mag-open cam, ganda po, naka-open cam lahat. And smile. 1, 2, 3, smile. B-sign. Ayan. Next page. Wag niyo na po ibaba. Sunod-sunod na po ito. Ayan. 1, 2, 3, smile. Page 3. And page 4. Ayan. Salamat po. Back to you, Thank you so much. Thank you po, Mentor Edward. Mentor Joe, bago po kami magtanong,
Meron lang po kaming konting certification po para sa inyo po. Mm. Okay po, babasahin ko po, Mentor Joe, para sa iyo po. Certification of Appreciation. This certificate has been awarded to Joe Estrada, the sharing his valuable wisdom success story, and for being guest in Conquerors. Presented on 90th January 2024 in appreciation of your work. Authorized signature po from our mother and father, Naomi Mentor Naomi Manalansan and Mark Manalansan po. Sorry po. Okay po. Sino pang gusto magtanong? Palibhasa pareho kami ng pangalan. Sige po, open na po ang question natin po kay, ayun, Mentor Edward, simulan niyo na po. Talagang maganda po yan, declaration niya. Yes po. Nakakatawa po yan. So, ayan. So, maraming salamat po, no, Mentor Joe. Talagang grabe yung grabe po yung sharing ninyo. Grabe po yung talagang ang tawag doon, yung encouragement sa bawat isa po sa amin. Kaya talagang maraming salamat. And sandali, hinahanap ko po yung aking ayan. Okay. So, maraming salamat po. And ang question ko po is, nabanggit niyo po ito sa bandang last part ng inyong pagsasalita. Ito po is tungkol po sa mga downline po natin, kasi sometimes, or mga leaders talaga, na kung saan alam naman natin na kumikilos, alam naman natin na talagang nagtatrabaho. Kaya lang minsan, nabanggit mo kanina na huwag mong titignan kung ano yung resulta ng leaders mo, kasi minsan sinasabi mo, kaya ka lang naman yumaman, kaya ka lang naman umangat kasi dahil sa akin. Tama po, di ba? Kasi meron talagang leaders po na ganun. So, ang gusto ko pong malaman is ano po yung mindset nyo para maitama yung mindset niya sa ganung punto po. Kasi siyempre po, pag sinabi naman natin na grupo natin pababa. Hindi naman natin grupo pataas, kasi tayo po is under ng mentor natin. So, ano po yung pwede nating gawin, or ano po yung pwede pong masabi natin sa lahat po ng mentors? Kasama po ako, kasama si Mentor Naomi, kasama everyone. Ano po yung mindset po, or ano po yung po pwedeng may advice niyo po sa amin? Marami pong salamat. Oo. So, ayun po, no. Ako po kasi, tawag dito, nung mga times po na hindi ako kumikita, even ngayon na parang lahat ng effort ko, yung sinasabi ko po kasi kanina na hindi ako tumitingin sa upline ko, yung kahit na hindi ako kumikita, basta ang lagi ko pong tinitignan, yung grupo ko po pababa. Ito po lagi ko tong sinasabi sa mga leaders ko. Huwag nyo pong tignan yung upline nyo. Kung ano man yung ginagawa niya, it's up to her, it's up to her, it's up to him. Kung meron siya pong may pa-activity siya sa team natin, okay, fine. Kung may sinasabi siya sa'yo, okay, fine, gawin mo. Pero ikaw, na meron ka ng leader, meron ka ng organization, dapat, ang tingin mo palagi sa baba, pababa. Kasi po bakit? Kasi pag ang mindset po natin, kung ako po pala ang mindset ko dati, hindi naman ako kumikita dito eh. Kahit anong workout ko, hindi naman ako kumikita dito. Pero lahat ng income ko left and right, bangga sa spill side niya. Tama? So kahit wala siyang gawin, kasama pa rin siya sa top. Kung ang mindset ko pala ganun, wala, hindi na ako magbe-build ng grupo ko. Tama ba? Kasi kung ganun ang mindset mo, ay, wala. Paano aangat yung team? Kaya minsan lagi ko sinasabi sa leaders ko, kung ano po yung nakikita nyo pong mali sa upline, huwag nyong gagayahin. Tama?
Kung sa tingin ninyo yung apply nyo, walang ginagawa sa team ninyo, ikaw, gawin mo para sa team mo. Ganun po ako. Kasi kung ang mindset ko pala ganun, edi hindi na sana ako nakapag-build ng grupo. Kung hindi ako nakabuild ng grupo, edi sana wala akong incentives na nakuha from IM Worldwide. Anong disadvantage? Pag hindi ka nagbi-build ng grupo at lagi ka lang nakaasa doon sa mga leaders mo pababa, yes, kumikita ka. Pero sinong na-acknowledge? Sinong umaakit sa stage? Tama ba? Ako po, never ako nag-complain. Pero iniiyak ko yan kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit ganon? Kahit anong gawin ko, kahit may marami nag-rank up sa team ko, marami nag-suffer sa left ko, wala akong income kasi walang bumabangga sa right side ko eh. Pero ako po, ginawa ko, binild ko. Ngayon yung right ko, mas malaki pa yung RQB sa left ko. Sabi ko, Lord, yung parang naisip ko na lang, tama talaga ang decision ko. Na never come, parang ano lang yan eh, mga mentors, para tayo nasa C8, yung parang obey first before you complain. Yung parang gawin mo muna bago ka mag-complain. Yung parang naisip ko na lang na, kaya nga sinasabi ko nga po sa inyo na huwag kayong tumingin sa upline nyo. Gawin mo siyang inspiration, yes, pero kapag may mali siyang ginagawa, huwag mong gayahin. Yung alam mo yun, minsan may mga upline, ito hindi ko naman nilalahat, no? May mga upline na hindi nagpapateam day. May mga upline na walang activity. Ikaw ba, may grupo ka na, magpapaganon ka? Gagayahin mo? Hindi. Mali. Di ba? Mali po yun. Kasi parang iniisip mo na, siya nga wala siyang ginagawa, kumikita eh. Di ba? Mali. Lalo na pag ikaw, katulad ko po, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako na spill over, hindi ako nasa spill side. Kung ano po yung nakikreate na RQB ng left and right ko, it's all about group effort. Wala pong bumabagsak sa akin from other team. So kung hindi ko siya i-work out, kung nakatingin lang din ako sa upline ko, sa tingin ninyo kikita ko ng 2 million. Di ba? Hindi naman. Oo, parang yan, utak ka lang kayong parang gusto mong hilahin pababa, mali. Di ba? Kaya po sa mga mentors natin na nandito, no, kapag ikaw nakikita mo na yung upline natin masipag siya, gayahin mo. Na-inspire ka, gayahin mo. Pero kapag ang upline mo, may nakikita kang mali, huwag mong gayahin. Baguhin mo yung style mo. Kasi yung mga leaders ko, ganun yung ginagawa ko eh. Huwag kang tumingin sa upline mo. Kung may nakikita kang mali, huwag mong gagayahin. Diba? Huwag kang magdamdam. Alam mo 'yon? Huwag kang magdamdam kung sa tingin mo wala siyang nagagawa, natulungan ka. Kasi unang-una, napa-member ka niya dito eh. Wala ka naman dito kung hindi ka niya pina-member eh. Tama ba? Ganun po yung mindset ko. Kaya ngayon kasi ngayon yung applying ko, no, paalis na rin papuntang ibang bansa. So sabi ko, ako na lang matitira dito. Sabi ko, oo. Yung para sabi ko, kaya ko to. Kasi sabi ko nga sa inyo, 95% ng team niya, team ko. Diba? Sabi ko, kailangan ko talaga siyang i-work hard. Di ba? So sa mga nandito po, no, again, lagi mong tignan yung grow mo pababa. Lagi mong tignan yung growth ng grow mo pababa, hindi pataas. Kasi pag pataas ang tingin mo, madi-discourage ka yung parang lagi mong iniisip sa sarili mo kung hindi naman dahil sa akin, hindi naman yan mapupunta sa top. Kung hindi naman dahil sa akin. Kasi pag ganun ang thinking mo, ang mga leaders mo, ganun din ang thinking sa'yo. Tama? Anong mas masarap? Yung mahal ka ng grupo mo or nagkakaroon ka nga ng rank up pero hindi naman masarap sa pakiramdam na nagka-rank up, na-rank up ka, na level up ka. Ay nakita niyo yung video na pinanood ko kanina sa inyo? Masaya ba sila nung nagkaroon ako ng sports car? Masaya. Kasi group yun eh. Di ba? Nararamdaman mo yung pagmamahal ng team mo. Ganon. Tumingin ka sa grupo mo, wag dun sa upline mo. Tama, Mets, Edward, ganon. Kumbaga, yan, lahat naman yan, it's all worth it. Mahalin mo yung grupo mo. Kasi pag minahal mo yung grupo mo, hindi na yan mawawala.
Yung kahit sabihin niya na, mens, alam mo yun, hindi na yung magre-reason kasi na-attach mo na yan eh. Kaya nga po ako, kapag may mga nagpapa-close a deal sa akin, everyday may close a deal ako. Sige lang, kung kahit pagod na ako, after nung talk, may isang talk ulit. Alam mo yun, sabi ko, ako lang bang upline? Ano yun? May upline naman kayo, bakit sa akin nagpapa-close ng deal? Pero okay lang. Ang importante kasi, lumakalaki yung grupo mo. Kaya kahit hindi ko yung leader, binababaan ko minsan nga sasabihin ko sa kanila, kamusta ka na? O bakit naglalaylo ka? Mini-message ko talaga directly. Dapat ganun. Kasi ang leader mo gusto mo magpalaki ng grupo eh. Paano kung magkakaroon ng passive income kung wala kang grupo? Ano? Active-active na lang? Active income lang? Hindi pwedeng ganun. Lumalaki tayo tapos active income lang. Saan ka mag-a-active? Sa retailing? Sa pagpapa-DR? Kaya po ngayon, ang mindset ko ngayon, ano lang, pagbibuild ng grupo. Although nagdi-DR pa rin ako, pero ang mindset ko talaga magpalaki ng grupo. Kasi kung gusto mo magkaroon ng passive income na ngayon nararamdaman na rin ni Mentor Naomi, even ako, unti-kunti. Pero alam mo yun, masarap sa pakiramdam na every week may income. Na hindi ka bumababa sa 5 digits. Okay? So ayun po, I hope nasagot ko yung question. Ayan. Thank you so much, Mentor Joe. Mentor Edward, ane, nasagot po ba? Sobra-sobra pa, no? Sobra pa. Thank you so much po. Meron pa po bang magtatanong? Gamitin na natin yung oras ni Mentor Joe habang nandito. Super busy. Baka next year na natin may... Ay, Mentor Joe, Jonalyn. Sige po. Ayan, amazing morning po sa lahat ng nandito, no? So, amazing mentor, Coach Joe, no? So, eto na naman, nagkita tayo sa Zoom, pero unang nakita kita nung break free. Ayan. So, with mentor Darlene and mentor Marlene. Ayan. So, thank you so much sa training, no? Sobrang grabe. And Benz, ito yung pinaka-question ko. So, ano po yung maipapayo nyo sa mga nandito na kumbaga hanggang ngayon pinanghihinaan sila and kumbaga nandito na sila sa I Am Worldwide pero parang pakiramdam nila hindi pa rin sila grateful. Kasi 'di ba usually sa atin dapat maging grateful tayo kasi napasok tayo kay I Am na kumbaga kahit papaano paunti-unti nababago na yung sitwasyon natin kumpara dati. So ano yung maipapayo mo po sa kanila na until now kumbaga ganun yung nagiging mindset po. Ayun po. Thank you so much, Coach. Okay. Doon po ba sa shinare ko sa inyo, na-inspire po ba kayo? May pinanghihinaan pa ba ng loob? Yung parang, grabe naman. So, yung ano, yung parang, yung pinanghinaan ka lang loob dahil wala kang pay in today, nag-umaayaw ka na. Ako nga, ang dami ko pong ang dami kong talagang worst kung worst talaga yung talagang pinagdaanan ko. Pero alam mo yun, pag may mga ganun kasi mga leaders, dapat ang upline lagi nakaalalay. Alam mo yun yung parang minsan we need to talk to your upline. Means pinanghihinaan ako ng loob, ano bang kailangan kong gawin? Huwag mo siyang sarilinin. Kasi minsan kapag sinasarili mo kasi yung isang bagay, alaki nakain ka na ng negative na isang tao na na ikaw, huwag mo nang ituloy yan. Yung parang alam mo yun, parang may demonyo. Oh, huwag mo nang ituloy yan. Di ba yung negosyo na yan, hindi ka dyan magiging successful. Pero kapag bino-brought up mo yan dun sa upline mo, alam mo yung nangyayari, yung parang bumabalik yung energy mo. Yung parang hindi ka dapat pala talaga panghinaan ng loob. Kasi, di ba, panghihinaan ka ng loob, yung time na na-reject ka once, twice, thrice, di ba, yung parang walang naniniwala sa'yo kasi hindi ka resultado. Eh ako nga po, kahit resultado na ako, may mga nagda-doubt pa rin eh. So, pair lang. Tama ba? Resultado ka man o wala kang resulta, it's okay. Walang problema doon. Pare-parehas lang din po tayong nare-reject. And minsan, iisipin mo na parang hindi naman ako magaling. Parang, bakit ganun? Sila, nakakaakyat sila sa stage, kumikita sila ng malaki. Bakit ako hanggang ngayon? Minsan kasi, inaas mo lagi yung sarili mo, ba't kulang ka ng action? Alam mo yun? Laging why Lord, bakit hindi ako kumikita? Lord, bakit ganito ang income ko? Bakit hindi po ako bakit wala pong malaking grupo? Minsan,
ang wisdom ni Lord, binibigyan ka ng sagot ng how. Paano mo ba siya gagawin? Kasi 'di ba, minsan puro ka ask ng ask, pero wala ka naman action. 'Di ba? Walang action. Kahit ibagsak namin sa iyo 'to ngayon, kung hindi mo din naman siya gagawin, walang mangyayari. And sabi ko nga 'no, sa IM Worldwide bawal po dito yung sobrang emotional. Kailangan dito Batman, bato at manhid na tayo sa rejection. Minsan may leader din po ako ganyan eh. Every time na nire-reject siya, message siya ng message sa akin. Men, nakakapagod, men, ba't gano'n? Men, sabi ko, men, tanggalin mo yung pagiging emotional mo. Ginanong ko talaga. Kasi walang mangyayari sa'yo dito sa IM Worldwide kung ganyan ka. Sabi ko talaga sa kanya. Kasi dominante din po ako eh. Dominant, influential, corrective. Yung parang, ano ba? Sabi ko, paano mo ba gagawin yung negosyo kung puro ka ganyan? Yung alam mo yun? Yung konting na-reject ka lang, panghinaan ka na. Yung konting wala kang panggalaw, pinanghinaan ka na. Di ba? You need to learn from that. Yung parang, bakit? Nagtatrabaho ka ba? Minsan wala kang pamasahe, ginagawa mo rin naman ng paraan. Yung parang, dati naman kahit ayaw na ayaw mong pumasok, pumapasok ka pa rin. Alam mo yon? Yung parang kinakain mo na lang yung pride mo. You need to enjoy what you are doing, pero kahit hindi ka masaya, hindi mo ka pwedeng hindi pumasok kasi wala kang sasahurin. Isipin mo, tama ba? Sa IM Worldwide, ganun din. Hindi ka kikita dito kung hindi mo pagtatrabahuhan. Oh, parang ano lang yan, i-compare mo yung pagtatrabaho mo. Ako kahit batong-bato na ako dun sa pagginagawa ko everyday, yung parang everyday ka na lang pumapasok, kasama mo yung mga taong to, ayoko na yung ganitong trabaho, pero ba't ayaw mo pa rin mag-resign? Kasi pag nag-resign ka, wala kang income. So anong ginagawa ng mga Pilipino? Bago mag-resign doon sa trabahong yon, kailangan may kapalit na dapat. O, di ba? Ginawa-gawa ko kasi yan dati. Tama ba? So dito sa IM Worldwide, you don't have any choice now. Kaya nga sabi ko kanina, you need to accept the reality that you are already a networker. Kapag hindi mo pa siya ina-accept sa buhay mo, mahihirapan kang gawin yung negosyo ng seryoso. Kaya nga sabi, di ba, the hardest thing is to accept yung reality talaga. Na yung parang nandito ka na eh, bakit ang dami mo pang sinasabi? Nandito ka na eh, bakit ang dami, nung unang pumasok ka dito, anong nabivision mo? Ang vision mo, lumaki grupo mo, kumita ka ng malaki, magkaroon kang, di ba, matulungan mo yung pamilya mo. Pero nagkaroon ka lang ng ng maliit na problema, pinanghihinaan ka ng loob. Again, sa mga nandito po, kung pinanghihinaan ka ng loob, you need to connect with your upline. Walang ibang tutulong sa'yo kundi siya. At the same time, syempre, connect ka din kay Lord. Sabihin mo lagi sa sarili mo na kaya mo. Okay? So, ayun po, no, I hope may naano kayo dun, may na-impart. Kasi kung iisipin mo yung pinagdadaanan mo ngayon, wala pa yan sa pinagdaanan ko. Di ba? Yung parang, ang liit-liit lang ng problema mo eh. Hindi mo pa ma-resolve. Di ba? Yung tinatambayan mo pa. Tama? So, I hope nasagot ko yung ano yung question ni Mentor Johnny Lin. May Okay question po. pa dito. Thank you so much, Mentor Joe. May isa pa pong pahabol, Mentor Joe, no? Mula kay Mentor Normelin, sabi po niya, ano po pwede niyong ipayo doon sa mga leaders na napo-frustrate dahil sobrang nag-aapura to get their ROI po? Oo. Minsan kasi, yung alam mo yun, yung parang super rush ka, yung parang alam mo yun, yung parang hindi mo kailangan ma-frustrate. Alam mo bakit? Kapag ginagawa mo yung business ng masaya ka, ng maginhawa ka, you'll never know ROI ka na. Hindi mo kailangan i-rush lahat ng bagay. Kasi it takes time. Naniniwala ka ba dun? Ako po, no, lahat na nakukuha ko po ngayon sa IM Worldwide, it is because I work hard for it. Hindi ko po siya minadali yung proseso. Di ba? Hindi ko po siya minadali. Kasi nasa sayo lang din kasi yan minsan eh. Parang gusto mo talagang kumita na agad ng malaki. Tapos minsan hindi agad-agad binibigay sa'yo. Alam mo, meron akong labasan, sabi niya, hindi lahat ibibigay sa'yo ni Lord, pero ibibigay niya yung deserve mo. So kung ngayon napo-frustrate ka, dapat tanggalin mo yung frustrations.
Di ba? Yung parang hindi pa binibigay sa'yo, napoprostrate ka na wag. Kasi pag dumating yung time, di ba, na ibinigay sa'yo ni Lord, sino pasasalamatan mo? Yung sarili mo din. Di ba? Kung hindi pa binibigay sa'yo, huwag ka ma-frustrate kasi ganun lang talaga yan. Di ba? Hindi mo pwede pong hindi mo pwedeng madaliin yung isang bagay na hindi naman siya nauukol. Di parang ano yan eh, kung hindi ukol, di bubukol. Alam mo yun? Di ba? Di ba parang minamadali mo ang sarili mo, hindi, kailangan ko. Eh kahit magpursige ka dyan, kung minsan hindi ibinibigay, tama? Tapos magsi-self-pity ka dahil frustration ka na, na-frustrate ka na, magsi-self-pity ka. O yung mga kasabayan ko, ganun na yung lalaki ng income, kailangan ko sumabay. Alam mo yun, yung parang nirarush mo lahat ng bagay, pero hindi eh. Hindi kasi sa IM Worldwide, ang success kasi natin dito, hindi kasi shortcut. Kailangan pagdaanan mo yung talaga yung journey, pagdaanan mo talaga yung normal way. Kasi kapag ganyan na parang gusto mo talagang umangat agad, 'di ba? Tapos hindi mo makuha, lalong-lalo na mahihirapan ka talaga. Kahit sabihin mo na nagawa mo ng umangat, minsan kaya nga sabi ko kanina, kapag madali mo siyang nakuha, madali ka ding mawawala. Alam mo 'yun? Tingnan nyo, may mga leaders tayo na ito hindi ko naman nila lahat pero may mga leaders na nakuha nila agad yung resulta na gusto nila pero mabilis silang nawala. Bakit? Kasi hindi sustain. Di ba? Hindi mo na sustain. Yung ang laki ng responsibility mo agad. Di ba? Na hindi mo na sustain. Parang overload na sa utak mo. Pero tignan mo trabahuhin mo siya dahan-dahan hanggang sa makuha mo na yung resulta mo ngayon. Sa tingin mo, babalik ka pa ba? Aalis ka? Hindi. Kasi na-sustain mo na siya eh. Di ba? Kaya sa mga nandito po, again, hindi mo po kailangan ma-frustrate kung hindi mo nakukuha yung mga bagay na gusto mo. Kasi dadating yung time, yung breakthrough mo. Diba? Dadating yung time, yung breakthrough mo na makukuha mo din yan. Kasi po ako, never ko po na nakuha pa yung mga dati. Never imagine in my life na makakuha ko ng travel incentive, even yung luxury, na hindi po mapasok sa isip ko na mangyayari ba talaga yan sa akin. Pero dumating na yung time. Yung parang sabi ko, lahat yan, masasabi mo sa sarili mo na ikaw talaga yung gumawa. Masasabi mo sa sarili mo na I work hard for it. Di ba? And syempre, ang mga apply naman kasi nandito naman po yan para tulungan ka. And somehow, minsan kasi, ang tao kahit tulungan mo, kung ayaw naman magpatulong, mahirap. Minsan naman, may leaders naman po na whatever it takes, whatever it happens, gagawin ko yan, yun yung masarap tulungan. Di ba? Yung parang sabihin niya, Mentor Naomi, magsasuffer ako ngayon. Sige, Mens, pagtulungan natin. Di ba? It takes time. Di ba? It takes time. Na kahit halimbawa, hindi mo siya nakuha ngayon o may next month ulit. Pero dapat ginagawa mo. Kasi kung hindi mo siya ginagawa, mahirap. Hindi mo pwedeng lagi mong verbal lang, pero without action, mahirap. Di ba? Kaya po, yun po yung masasabi ko. Huwag ka pong ma-frustrate kung hindi mo pa nakukuha yung mga bagay na gusto mo. It takes time. Wala pong shortcut sa success. So lahat na nakukuha natin dito ay may tamang panahon, pero wag naman po sigurong pagong. Alam mo yun, ang tagal-tagal mo na dito, pero wala pa ring resulta. Wag naman ganun. Na kumbaga dapat, habang naglalakad ka dito, dapat unti-unti nagkakaresulta ka. Diba? So ayun po yung sagot ko, sana po may nakuha kahit papaano. Okay po, thank you so much. Thank you so much po, Mentor Joe, again, sa iyong inspiring result, no? Okay, Mentor Naomi din po, meron din pong ma-share or may tanong din po sa inyo, Mentor Joe. Hello, Mens. Last na to, promise. Ayan, Mentor Joe, ayun. Actually, mentors, hindi talaga sinasama ni Mentor Joe yung ganong testimony niya yung regarding sa asawa niya. Pinush ko lang talaga si Mentor Joe. Kasi alam ko may mga makaka-relate or syempre, di ba, deepest why natin yun eh. So, ito yung tanong comments. Kasi deepest why mo yung asawa mo. So, paano mo na-come up or anong mindset para makarecover ka? Kasi isa yun sa deepest why mo na nawala.
So, paano ka bumangon? Parang paanong mindset ang gagawin pagka in case na may, syempre, darating talaga yung time na meron at meron sa loved ones natin na mangyayaring ganun. So, paanong ginawang mindset yung ganun? Ako, yung mindset ko lang kasi na yun, yung parang, ano lang, I need to back on track. Kailangan ko talaga siyang, kailangan ko talagang mag-move on. Kasi di ba, alam mo, lahat naman tayo dadating doon. Pero syempre, kung ano yung pinapangarap nyo ng partner mo, dapat ituloy mo. Yun yung lagi kong iniisip na lang na dati gusto niyo magkaroon ng sariling bahay at lupa, gusto niya magkaroon ng sasakyan, na kahit wala na siya tinutupad ko. And siguro nakikita niya na lahat ng sinasabi niya dati, nakukuha ko na. And ano na lang, binivision ko lang sa sarili ko na happy siya sa mga na-achievement ko ngayon. And syempre sa tulong din ng mga upline ko na lagi nakasuporta sa akin na kahit pinanghihinaan ako ng loob, they are the one talaga na sasabihin nila sa akin, Joel, nandito ka na, magpatuloy ka. Joel, nandito. Yung laging connected lang talaga sa kanila. Hindi kasi, sabi ko nga kanina, sa tingin mo ba, kapag dumating sa time na ganun ka, tapos hindi ka nakakonect sa mga upline mo, sa tingin mo makakabalik ka? Hindi eh. Diba? Yung parang nalugmok ka na doon, na-depress ka na, nagkaroon ka na ng anxiety, na-trauma ka na, and all. Pero dahil may mga upline na willing kang iangat ulit, and syempre with the help of your family, diba yung kahit na masakit sa umpisa, pero nakikita mo kasi na ang dami palang taong nagmamahal sa'yo, and minsan yung mga leaders mo, ano ka na, at namimiss ka na nilang makita kasi for the whole month ng September, hindi talaga ako nagpapakita sa kanila. Yung parang sabi ko nga hindi ako humaharap sa kanila na na hindi ako ready. Di ba? Yung kailangan ko muna mag-grieve, kailangan ko munang buuin ulit yung sarili ko. Kasi pag hindi, sa tingin mo po ba lalaki pa yung grupo mo? Sa tingin mo lalakas pa yung loob nila kapag may nangyaring ganun din sa kanila? Hindi. Kaya kapag may mga ganyan, ang lagi ko lang mindset sa sarili ko, nangyari na eh. And lagi lang kong humihingi talaga ng wisdom kay Lord, ng strength sa Kanya na kung ito po yung kalooban po ninyo, kailangan kong tanggapin. Kasi naman yan eh, hindi naman natin mapipigil ang isang bagay na mangyayari. Tama ba? If happen, it will happen. Kung mangyari, mangyari. Ganun lang naman yun eh. Katulad lang sa business natin. Sa tingin mo, kung hindi mo itatry, mangyayari ba na magkakaresulta ka? Tama ba? Yung kahit ang dami mong pinagdaanan sa buhay, kung iisipin mo na mahirap, nasa mind lang yun. Ito po, bigyan ko kayo ng tip. Pag sinasabi mong mahirap, it's all in the mind lang. Di ba? Yung parang iniisip ng isip mo na ang hirap naman yan, pero hindi mo naman ginagawa. Tama? Yun yung mahirap. It's all in the mind lang pag sinabi mong mahirap. Pero pag ginawan mo ng aksyon, yung mahirap, unti-unting dumadali. Kaya yun din po yung ginawa ko, yung parang sabi ko, ang hirap naman na magsimula ulit. Di ba? Kaya nga po after nung burial ni yung asawa ko, nag-connect sila Mentor Ariel sa akin, ni Coach Mike, sabi nila, taras mag-join ka dito. Yung alam mo yun, yung parang katatapos mo lang ng heartbreak, ng grieving, hindi ka pa nakaka-recover, pero sinasama ka na nila, kinokonek ka na ulit sa pagiging builder, kinokonek ka na ulit sa IM Worldwide. And syempre ikaw, kung may mga ganun kang situation, kapag inaangat ka ng leader mo, dapat magpaangat ka. Hindi yung lugmok ka na nga, nilulugmok mo pa yung sarili mo. Alam mo yon? Kasi pag nilulugmok mo pa yung sarili mo, sa tingin mo, makakapag-move forward ka? Hindi. Kasi nandun ka pa sa mindset na, wala eh. Ano pa magagawa mo? Wala na. Di ba? Kahit anong gawin mo dyan, maglumpasay ka dyan, umiyak ka everyday. Ako, hanggang ngayon umiiyak pa rin ako. Pero never po ako na iniisip ko na aalis lang pa ako. Hindi na. Diba? Kailangan kasi minsan ang utak nila nagsasabi sa'yo ni. Ang utak nila nagsasabi sa'yo na
pinipigilan ka sa mga bagay na gusto mong gawin. Diba? Katulad niyan, pag sinabi ng upline mo, magpatuloy ka dito. Nandito kami para sumuporta sa'yo. Pero kung ang sinasabi mo palagi, ayoko na. Sino ba nagsasabi ng ayoko na? Yung isip mo. Pero kapag sinasabi na sige, sasama po ulit ako, babalik ulit ako, tatry ko po ulit. Never stop trying nga eh. Di ba? Ang dami natin pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba po tayo ng journey dito. Pero ang importante, dapat sa mga susunod na panahon, yung journey mo naman, yung masishare mo. Di ba? Iba-iba kasi po tayo ng journey dito eh. May mga journey na sobrang bilis ng success. May mga journey na kahit mabagal, pero nakuha nila yung success na gusto nila. Di ba? Kaya yung sa tanong ni Mentor Naomi, ano lang yan? Kapag may nangyayari sa'yo hindi maganda, connect ka sa upline mo. Makimag-usap kayo. Diba? Sabi mo, Mentor Naomi, may struggle po sa ganito. Pinanghihinaan po ako. Alam mo yun, parang magkaroon kayo ng one-on-one conversation. Kasi ganun yung ginagawa namin. Even ako, nung nagkaroon ako ng problema, one-on-one ako sa mga leaders ko. One-on-one ako sa kanila. Kasi napipil mo talaga na para maging strong ka. Pero pag wala kang kausap, sa tingin mo, maging strong ka. Wala nag-i-encourage sa'yo, kaya mo yan, Mentor Joe. Nandito kami para sa'yo. Sa tingin mo, hindi ka malilift up. Di ba? Malilift up ka. Kasi nandyan sila para sa'yo, hanggang lang tumulong. Kung wala kang kinakausap, di ba? Mahirap. Di ba? Kaya iyon po yung ano lang, tuloy-tuloy lang po tayo, walang shortcut sa success. Ang importante, ikaw, kasi negosyo mo na po ito. And syempre gusto namin ni Mentor Naomi na maging successful tayong lahat dito, kung ano po yung mga nararating namin na dapat makuha mo din. Okay? So, ayun po. I hope nasagot ko yung tanong. Thank you, Mens. Thank you so much, Mentor Joe. Okay po. Wala na po. Nag-overtime na tayo. Okay po. Let's pray na lang po sa closing prayer natin. Mentor Ness, pwede po ba ikaw nag-pray? Andyan po ba, Mentor Ness? Sige po, men. Thank you. Good morning po, everyone. So let us bow down our head and lift the presence of God. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, we praise and thank you for giving us your wisdom to enlighten us through this meeting. Thank you for giving us your understanding and guidance in the areas where we need to take action. We ask that you continue to direct us and protect us. Bless every one of us, especially our families, and also to our speaker for today, Mentor Joe Estrada, na nagpapasalamat po kami sa pag-share niya po sa amin ng kanyang journey po dito sa mga struggle niya po sa buhay. Na kahit masakit po sa kanya na balikan ang nakaraan, pero ginawa niya po para ma-inspire po kami sa aming journey po dito sa IAM po. At sana po, Lord, gabayan niyo po siya palagi at bigyan mo po siya ng katatagan at kasiglahan sa buhay at nagpasalamat po kami sa buhay na binigay mo po sa kanya. So, as we live, Lord, please continue to guide us with your love and wisdom. And this we pray in Jesus' name. Lord, thank you po. Salamat. Amen. Okay po. Unmute na po. Andyan pa po ba si Mentor Joe? Salamat na po tayo. Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you. Thank you so much po, Mentor Joe. Thank you so much, Mentor much Joe. po, Mentor God bless. Joe. Ingat po kayo. Thank you so much, Mentor Joe. Salamat. Mentor na yung para. Ingat. God bless everyone. Thank you, everyone. Thank you so much po. Thank you so much po, Mentor Joe. Mentor Naomi. Thank you, everyone. God bless. So, ang advice sa akin ng doctor at that